Madam, ang iyong paghahatid ay pinadala sa maling address. Hindi ako buntis, kaya ang mga item na ito ng sanggol ay dapat na naihatid sa maling tao. Paano nangyari ito? Tama ang address. Ang order ay inilagay ni Zhao Jiache. Manager Shen, ang iyong asawa ay nagdala ng mga kasamahan sa isang hapunan sa Huiting Hotel at pagiging mapagmahal sa isang buntis na babae. Dumarating ako agad. Asawa, paano ka nakarating dito? Ilang months ka na ba pregnant? Hindi mo ako pinayagan na magpaliwanag. Nagdala ka ng isang third party sa aking lugar ng trabaho hotel. Ano pa ang gusto mong ipaliwanag? Gusto mo akong saktan, gawin mo na ngayon. Tunay na mahal namin ang isa't-iisa. Gusto mo pa rin ba ako? Kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, umalis ng mabilis. Kung hindi, pupunta ako sa iyong hotel araw-araw upang magpakita. Mayasat siya ng sanggol, huwag sumigaw sa bata. Shen Yu, malupit kang babae. Sino ka? Hindi siya ang taong kaya mong hawakan. Alisin mo siya sa pamamagitan ng seguridad. Sir, salamat po. Hindi mo ako kilala. Iksu, magandang araw. Narito ang pribadong elevator para sa presidential suite. Kaya ikaw ang Iksu na mananatili sa presidential suite. Iksu, magandang araw. Ako si Manager Shen Yu mula sa Departamento ng mga Serbisyo sa panauhin ng Huiting Hotel. Ano mang mga issue sa panahon ng iyong paglagi ay ganap na matutugunan. Hindi na talaga ako naaalala. Anumang kahilingan ay maaaring matupad. Magbibigay kami ng komplementaryong hapunan sa iyong silid ng personal. Pero nandito ako. Ano ang ginawa ko upang saktan ang mayamang lalaking ito? Iksu, nandyan ka ba? Nandyan ka ba? Iksu, pumasok ka na. Iksu, feverish ka ba? Nagkasakit ka ba? Sa wakas ay natagpuan ko na kayo. Ano ba itong siyang nabituin kalokohan? Kung itatago mo ito, tatawagan ko ang pulis. Kahit na ang siyang nabituin ay nananakot sa iyo. Hindi mo nais na. Hindi ko babawasan ang sarili ko. Hindi ako ang uri ng babae na natutugunan ang mga espesyal na kahilingan. Nandito ako! Hello, hanapin mo agad ako ng doktor. Bilisan mo. Madam, hindi mo talaga kaya. Kung you're looking for Shen Yu, lumabas ka. Mama, paano ka nakarating dito? Slut! Ikaw ay isang slut! Ang aking anak na lalaki maring sa iyo ay isang kasawian para sa aming pamilya. Mama, hindi ito ang iniisip mo. Mayroon ka pa bang mukha upang makilala ang aking ina? Babae ka, immoral ka at hindi ka maaaring magkaroon ng mga anak. Sa wakas ay natagpuan ng aking anak na lalaki ang isang kahaliling batang babae at ikaw ay halos naging sanhi sa kanya upang miscarry at maospital. O mahal, ano ang ginawa ng pamilya ni Zhao upang maging karapat-dapat dito? Ito ay nanay, paano mo maaaring i-twist ang tama at mali? Gusto ko lang makita ng lahat ang tunay mong mukha. Kung matalino ka, umalis ka agad sa buhay ng anak ko. Kung gusto mo akong umalis, then. Sa anong mga dahilan? Una, pumayag ang iyong anak na hindi magkaanak. Pangalawa, nandaya ang anak mo. Illegal unfair generation pregnancy. Dapat ko bang tawagan ang pulis ngayon? Sige, husgahan ka ng pulis. Hindi mo pinsalain ang apo ko. Tingnan mo kung gaano ka katagal sa bilangguan. Ano ang masasabi mo, Ginpeksu? Patay na ba ang mga security guards sa Huangting Hotel? Lumabas! Sa tingin mo ka talaga pwede mo akong hawakan? Maniwala ka sa akin, ay susubukan is them make you bankrupt. Walang mga ngahas na manatili sa iyong hotel. Lise, utang mo rin sa akin ang mga gastos sa medical. Magkano? Hindi bababa sa 200,000. 2,000,000 upang bilhin ang iyong buhay. Lumabas ka! Hintayin mo ako. Mr. Sill, hindi ka ba magaling? Huwag mo akong hawakan. Huwag kang mag-alala, Jin Tiksu. Manager, dumating ka na rin sa wakas. Ikaw ang manager, ipaliwanag ng malinaw kung bakit hindi mo na-refund ang aking kwarto. Itinapon ang aking bagahe sa labas. Pasensya na, I verify ko para sa iyo. Alam mo ba kung sino ako? 3 segundo upang humingi ng paumanhin. Ibalik ang aking mga bagahe. Kung hindi man ay agad kong ilantad ang iyong Huangting service attitude sa mga tagahanga. Miss Shai, ikaw ay isang malaking bituin. Hindi namin maglakas loob saktan ang damdamin mo. Ngunit hindi mo maaaring recklessly makapinsala sa iyong serbisyo. Binigyan kita ng mukha. Sino? Ang kwarto ni Ian Tiksu ay na-refund ko. Mula ngayon, nasaan man ako, nawawala ka. Kung hindi ka na muling kikilo sa iyong buhay. Bakit alam mo na sincere ako? Anong ginawa mo kagabi? Si Ian Riksu at Miss Shea ay may sama ng loob. Pinainom niya ako kagabi. Kaya, Riksu, ang iyong kalusugan ay hindi apektado. Saan ka naghahanap? Sorry, nawala ang focus ko.
Hindi ka taka-taka na maaari siyang magtigil pagkatapos na madroga kagabi. Marahil mayroon siyang ilang issue doon. Diborsyo, tila tama ang aking ina tungkol sa iyo na nandaraya sa hotel. Diborsyo na. Kasalanan mo ito dahil sa pagiging walang kahihiyan. Hindi ka makakakuha ng kalahati ng bahay o pera. Ang paunang bayad ay akin. Bakit hindi ako dapat magkaroon ng isang bahagi? Ang bahay na iyon ay walang kinalaman sa iyo. Huwag kalimutan. Matagal mo nang pinirmahan ang kontrata ng upuan ng regalo sa bahay. Hindi ko ginawa. Ito ay isang bitag. Ikaw ay nagpakanalaban sa akin sa lahat ng panahon, kahit na tumanggi na bigyan ako ng isang bata. Siyempre, kailangan ko bantayan laban sa iyo pagtulo ng nakasign na dokumento. Ako ay bulag ng pinakasalan ko ang bastardong ito, kahit na nangangahulugan ito ng pag-abandona sa aking pamilya. Kahit na ang isang asno ay maaaring dumating dito. Sa ganitong mukha, sino ang maaaring manakot sa iyo? Pasensya na. Haha. Gusto mo ito? Diborsyo. Walang umalis, walang pera, walang bahay. Ang aking kasal ay talagang isang kabiguan. Ang ganitong skumbag ay mas mahusay na diborsiyado. Tungkol sa pera at sa bahay, makakahanap pa ako ng isang abogado upang matulungan ka talaga. Ngunit hindi ba ito magiging labis na problema? Kupitin ito ng maikli at magpatuloy, maaari kang magsimula ng isang bagong buhay. Ang ibig kong sabihin ay, sa ganitong paraan maaari kang tumuon sa trabaho ng walang mga distractions. Ayoko mangyari ulit ang sitwasyon ni Shuhan. Pasensya na, kasalanan ko ito. Hindi ko sinasadyang sisihin ka. Sumama ka sa akin para makipagkita sa isang tao. Kamusta, Miss Shen? Ang pangalan ko ay Jing Hao. Ako ay isang abogado sa diborsyo. Oh, Mister. Yes, tables, makikita mo. Pwede ko bang ibalik ang bahay ko? Halos naintindihan ko na ang sitwasyon mo. Sa totoo lang, hindi na kailangan maghintay. Kakain pa ba tayo ng pagkain na ito? Paumanhin, pag-usapan natin ang menu habang kumakain tayo. Nagpapayad ka, di ba? Magpapayat ako. Pagkatapos ay mag-order ng pinakamahal na alak at ang pinakamahal na set ng pagkain. Shenyo. Ilang beses na kitang tinulungan. Pinabayaran mo ako para sa gayong mapanganib na pagkain. Teksu, kung gusto mong kumain ng kahit ano, sabihin mo lang. Okay. Pagkatapos ng alak na ito, magdagdag ng 2 pang bote. Yun lang ang sweldo ko this month. Ganap na walang laman. Ako mismo ang makainom nito. Cheers! Miss Shen, nakatingin kay M. Fixu ng ganyan, hindi ba pamilya? Siyempre, si Eri Teksu ay isang malaking figura. Sino ang hindi nakakaalam ng hangal ng babaeng ito? Ang pagkain ay nagkakahalaga ng isang buong kaso. Prioritizing kulay sa paglipas ng yaw. Ay, hindi. Paano ako pababayaan ng isang mangmang para sa gayong bag? Yes. Sa pagkakataong ito ay pinalayas mo ako, ngunit hindi ako alis. Sige na. Paano ako makakatulog sa kwarto mo? Anong ginawa mo sa akin? Wala akong pakialam sa isang lasinggo. Ano ang mali sa aking bibi? Uminom ka ng sobra kahapon at masaktan ang sarili mo. Baguhin ang iyong mga damit, Jing Hao ay naghahanap para sa iyo. Lahat ng damit ay doon pa rin. Parang walang nangyari kagabi. Ano ang gusto ng lawyer, son? Hand and on. Signature analysis, NG, property gift contract. Ito ay sa iyo. Imposible ito. Matagal na siyang nag-set up ng isang bitag. Ang iyong asawa ay inilipat na ang mga ari-arian ilang buwan na ang nakalilipas. Bumili ng bahay para sa aking mga magulang sa aking bayan. Ikaw. Ang mga tao ay talagang. Miss Shen ay hindi kailangang magmadali. Hangga't nakakahanap kami ng katibayan ng kanyang paglipat ng pag-aari. Maaari naming ipadala siya sa bilangguan sa loob ng ilang taon. Kailangan ba ninyo ang aking kooperasyon? Lisat, hindi. Miss Shen ay may iba pang mga bagay na dapat asikasuhin. Inayos ko ang isang pulong sa isang ahente ng real estate upang tingnan ang mga ari-arian. Naghahanap ka ba upang magrenta ng lugar? Ito ay maginhawa. Maaari mong upa ang aking bahay. Ang bahay na ito ay bagong ayos at walang laman. Maaari kang lumipat kaagad. Kung gayon ang upa ay hindi dapat mura. 3,000, 3,000. Masyadong mataas. Pagkatapos ay 2,000. Hindi. 3,000 ay masyadong mura. 5,000 ay katanggap-tanggap din. 3,000 ay isang nakapirming presyo. 3,000 ay masyadong mura para sa attorney. Sabihin pumunta. 3,000 ito. Teksu, 3,000 ay masyadong mababa. Marahil maaari mong hilingin sa attorney upang madagdagan ang presyo ng kaunti pa.
Kung gusto mong makita ang view, goodbye. Ito ay... Isang upscale na kapitbahayan, pag-upa ng isang napakaliit na silid. Pito! Fixu, maaari mo akong palayain ngayon. Hindi ba ito si Miss Yu? Sa ilalim ng liwanag ng araw, paano ka makayapos ng buong tapa? Tara na. Shenyo, gusto mong diborsiyuhin ako na mapilit para lamang sa magandang batang ito. Paano ka mangangahas magsalita ng walang galang? Tumawag sa kanya ng isang magandang batang lalaki. Hindi mo maaaring ipaalam sa pumunta. Ang isang lalaki na umaasa sa mga kababaihan para sa suporta ay walang kahiyan. Bakit ako dapat mahiya? Hindi lahat ay maaaring maging isang magandang batang lalaki. Yenwe, walang hiya. Mahal mo ba ang iyong mukha kapag nandaya ka? Overestimating ang iyong sarili. Pindutin ang isang tao! Tulong! Tahimik ka! Kung hindi, papaluin din kita. Takot ka ba kay Xiaobing? Tawagan agad ang pulis. Oh, siya ang aking anak! Wala na ang isang malusog na bata. Hindi ko inaasahan na ito ay tataas ng husto. Hindi ko naman sinasadyang saktan ang anak niya. Hindi mo kasalanan. Siya ay nahulog sa kanyang sarili at pagkatapos ay nasaktan. May sakit ka, umuwi ka muna. Hintayin mo ako, kukunin ko ang kotse. Zhao Jiacheng, mabilis nating iproseso ang diborsyo at iligtas ang bawat isa. Shenyo, nakita mo na ba si Xiaobing? Wala siya sa ward. Nawala siya. Patuloy na tumingin. Pumunta sa impyerno kasama ang aking anak, Shen Yu. Shenyu, gisingin! Shenyu, hindi ka maaaring mamatay. Hindi ko kakayaang umalis ka ulit. Doktor, paano siya? Ang pasyente ay nawalan ng labis na dugo at nangangailangan ng isang emergency transfusion, ngunit ang kanyang uri ng dugo ay espesyal. Ang bangko ng dugo sa ospital ay walang pagtutugma ng uri ng dugo. Kung ang isang emergency transfusion ay hindi nagawa sa loob ng isang oras, ang pasyente ay nasa panganib na nagbabanta sa buhay. Ikaw, pwede ko siyang bigyan ng blood transfusion. Handa kang iligtas siya. Siya ang aking kapatid na babae. Siyempre, handa ako. At kung mamatay ang aking kapatid na babae, hindi ka ba manulungkot, Jin Tiksu? Ayoko makita kang malungkot, Jin Tiksu. Iyo, dalhin mo siya upang mabilis na mag-withdraw ng pera. Iyo, wala ka talagang puso. Miss Shen, gising ka na. Pumunta si Jin Tiksu upang bumili ng almusal para sa'yo. Tatawagan ko siya. Hindi mo na kailangan problemahin ang sarili mo. Yu, tulungan mo ako. Ikaw lang ang makakatipid sa Jiacheng. Hayaan mo na. Mangyaring linawin, ang taong nakahiga sa kama ay ang aking nurse. Hayaan mo na. Miss Shen ang pasyente. Yueyo, pakiusap ay save ang Jiacheng. Ang lahat ng ito ay nangyari dahil ginawa ito ni Mibei, ang maliit na asong iyon. Itigil ito. Ano ang ginawa ni Mei Ping? Mibing, ang masamang babae na iyon, hindi lang siya ang tumama sa iyo kagabi. Tinamaan din niya si Jiacheng. O aking Diyos, mangyaring tingnan ang iyong mga taon ng pagmamahal sa pag-aasawa at pumunta makita Jiacheng. Vexing King, hindi. Maliban kung nangangako kang sasamahan mo ako upang makita si Jiacheng, ikaw lamang ang makapagliligtas sa kanya. Hindi ako doktor, paano ko siya maililigtas? Bakit ka lumapit sa akin? Jiacheng ay namamalagi sa ehi araw-araw. Ang kanyang mga medical na gastos ay lubhang mahal. Sinabi ng doktor kung hindi namin babayaran ang pera, hindi nila siya gagamutin. Ngunit ang pera ni Jiacheng ay namuhunan lahat sa pamamagitan ng Mingbing, ang maliit na asong babae at nawala. Wala akong pera. Sa halip na pumunta dito upang humingi sa akin, dapat mo mahanap ang Mibing. Si Mibing ay ipinadala sa ospital ng magandang batang iyon kagabi. Kung hindi, pupunta ba ako sa iyo? Kung hindi mo ako babayaran, luluhod ako sa pintuan ng silid ng ospital at hayaan ang lahat na makita kung anong uri ka ng babae. Magkano? Sapat na ba ang 2 milyon? Hindi mo ako pinagbabantaan dahil alam mong mawawalan siya ng isip, di ba? Ang kanyang pagkalaglag ay ang kanyang sariling ginagawa. Nabaliw siya dahil kumawa ka ng eksena sa kanyang ospital. Sinabi niya na hindi siya maaaring magpakasal sa pamilyang Zhao nang walang anak. Ang surveillance footage ay malinaw na kristal. Ipapakita ko ba sa iyo? So, ganyan talaga. Tama ang iyong direktor. Umalis ka. Kung maglakas loob mong mag-abala siya niyo muli, kukunin ko na ilagay mo sa ihi upang sumali sa iyong anak na lalaki. Ate, gising ka na. Paano ka makakapunta dito? Dumating siya upang ipakita sa iyo ang aking iti. Hindi alam ni nanay na hindi ko alam na darating ako. Kinagabihan, kumuha pa ako ng dugo para iligtas ka. Ate, kung ayaw mo akong makita, Aalis na lang ako. hindi kita pipigilan. Salamat sa pagligtas sa akin. Alam kong ayaw mo akong paalisin.
Salamat, Jin Fixu, sa pag-aalaga sa akin kagabi pagkatulog ko. Nakatulog kayo ng magkasama kagabi. Siyempre, kahit na nasa silid ng ospital. Mr. Seo, binabalik ko ang bago mong service jacket. Nanatili ako sa tabi ng kama ni Shenyu buong gabi kahapon. Hindi makatulog. Ito ay ang panlabas na tao na kumakain ng siya. Totoo ba yan? Tapos, mali ang pagkakaintindi ko. Kailangan ko rin ni Shen. Yun ang pahinga, dapat kang umalis. Pero gusto ko munang makasama ang ate ko ng medyo matagal. Hindi ko nasasabihin ulit. Sige na! Ate, alagaan mong mabuti ang mga sugat mo. Bibisitahin kita ulit bukas. Miss Nurse, pwede mo bang extend ang deadline ng ilang araw pa? Ang aking anak na babae ay may cancer at na-hospital dito. Bayaran po ang mga bayarin sa loob ng ilang araw. At most 3 days. Magbayad ng pera o umalis. Isang hamak na tao na tumitingin sa iba. Kaya mahusay sa pagmumura, pa kaya mahiyain sa harap ng ethics mas maaga. Sino ka? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay may paraan ako para masolusyonan ang iyong kagyat na pangangailangan. Gusto mo bang marinig? Nakikita mo ba ang gold medal mediator? Hindi ba mukhang nalantad ang masamang manugang kagabi? Parang si Auntie talaga. Mangyaring ipaliwanag ang iyong pagtatalo sa iyong manugang. Siya ay isang dingke. Pagkatapos ay pinilit niya ang aking anak na huwag magkaroon ng mga anak. Masyadong malupit ang iyong manugang. Mangyaring sabihin ang iyong mga kahilingan. Hindi ko inaasahan sa kanya upang hindi kahit na magbigay ng isang umutot para sa paggamot ng isang tao. Kung alam mo kung paano magbutot, tumigil ka sa panunood. Kailangan ko bang tumulong sa paglutas nito? Hindi alam ko kung paano siya harapin. Marahil ay hindi mo pa napagtanto ang kalubhaan ng issue. Ano ang ibig mong sabihin? Ang matandang babaeng iyon ay mangmang at ignorante. Paano siya maaaring makipag-ugnay sa grupo ng LAN mo? Natagpuan pa niya ang napakaraming mga accounts sa marketing upang siraan ka. Ano ba talaga ang hindi mo naaalala? Dalawa lang ang tao. Ang isa ay nagpunta sa ehi, ang isa ay sa bilangguan. Maaari ko bang tulungan kang suriin ito? Hindi mahirap, ngunit dapat mong malutas ang ugat dahil sa iyong sarili. Ano ang ugat na sanhi? Hindi matatapos ang iyong nasirang kasal. Ang matandang babaeng iyon ay patuloy na kumapit sa iyo. Alam ko, Pero walang malay si Zhao Jiacheng, di ba? alam ko na ang kasal na ito ay kailangan matapos ng mabilis. Kung hindi, maaari itong maging sanhi ng kawalan ng isang bata. Ikaw na. Bakit ka lumapit sa akin? Ipakita ang His How, isang video. Hello sa lahat. Ako siya niyo, ang pinakausapan ng kakalason anak na babae in law online kamakailan. Gumagamit ako ng laro ni Zen Livestream ngayon upang linawin ang bagay na ito. Una, hindi ako nandaya. Ginawa ni Zhao Jiacheng. Pangalawa, ang ikatlong partido na si Miming na tumama kay Zhao Deheng ay sinaktan din ako. Pangatlo, hindi ako nagbayad ng mga bayarin sa medical dahil inilipat ni Zhao Jiacheng ang lahat ng aking pera ng maaga na ginagawang mahirap para sa akin na bayaran ang aking sariling mga gastos sa medical. Ito ang problema ng pamilya ko. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Shenyu ay hindi na magiging iyong pamilya. Mag-sign dito. Maaari kong bitawan ang pera na kinuha mo, ngunit ang bahay ay dapat na ibalik sa Shenyu. Bakit ako dapat mag-sign upang makatulong sa iyo? Nawala ko na si Mibing. Hindi ko na muling diborsyuhin si Shenyu at hindi ito nakasalalay sa iyo. Zhao Jiacheng, ito ang iyong resibo sa pagbabayad sa ospital. Tumakas na ang mga magulang mo. Kung hindi ka makabayad, itatapon ka ng ospital. Hindi ang iyong problema, kukunin ko na bumili ng iyong bill. Ang kondisyon ay ang paglagda sa divorce papers. Sinusubukan akong hiyain ang pera. Ang mga taong tulad mo, kung hindi ito para kay Shenyu, hindi ko man lang kayo titignan. Hindi mo ba napapansin si Shenyu? Kung ikaw ay isang lalaki, magseng ito tiyak at itigil ang pagdrag sa kanya daon para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Mabuti. Lumang key. Ha? Talaga bang gagawin mo ito? Ano pa ang magagawa ko? Kung minus na mabilis, wapuluhin ang mga bagay. Nakalabas ka na sa ospital. Bakit hindi ka umuwi? Hanapin mo si Zhao Jiacheng para hiwalayan siya. Ayoko nang mag-aksaya pa ng oras sa kanya. Ito ay hindi kinakailangan. Nagawa ko na ito para sa iyo. Siya? Paano kaya siya? Lumabas ka dito! Ikaw na maliit na brat! Sinumpa mo ang kaabahan! Huwag mo siyang hawakan! Kayong dalawa, ang mag-asawang ito, isa sa inyo ang pumatay sa aking apo. Pinatay mo ang anak ko! Ikaw, ang mamamatay tao na si Zhao Jiacheng. Tumalon mula sa gusali mismo. Nakita ito ng lahat. Huwag mo akong paratangan ng kasinungalingan. Siya nga, sinamantala ng magandang batang ito ang silid ng ospital ng aking anak. Umalis siya at tumalon ang aking anak sa gusali. Hinahanap mo ba si Zhao Jianchao? Siya yun! Inamin mismo ng mamamatay tao na ito. Bakit mo siya hinanap? Ano ang sinabi mo sa kanya? Shenyu, pinaghihinalaan mo ako. Shenyu, pinaghihinalaan mo ako. Hindi kita pinagsususpetsahan. Gusto ko lang malaman ang katotohanan. Hindi ko siya pinatay. Kung hindi ka naniniwala sa akin, hayaan ang pulis arestuhin ako. Ako si Kim Mitsu. Dahil ba sa gusto mong makasama ang iyong kapatid na babae at bayaw, sila sa'yo na udyo kang mawala ng pag-asa pagkatapos ng diborsyo. Ang puting bilanggo ay nagpapatala. Ang itim na bilanggo ay talagang nakakaawa. Oh, mahirap na kapalaran. Nanay, ikaw ay paralisado sa kama. Ngunit ang mag-asawang ito ay pinilit kang mamatay.
Ang iyong kamatayan ay nangangahulugang hindi mabubuhay si nanay. Sasamahan kita. O Chengju, pumunta up doon ng isang beses, Shen Yu ay hindi maaaring hawakan ito nag-iisa. Siya pouts sa lubhang nagmamalasakit subalit patuloy pa rin siyang nag-aagawan sa akin. May utang ka sa akin. Hindi na ako mabubuhay. Nanay, ano ang gagawin mo? Gusto kong makasama ang anak ko sa kamatayan, Dad. Halika muna dito. Kung ano man ang gusto mo, sasang-ayon ako. Yan ang sinabi mo. Patay na ang anak ko. Ang bahay na ibinigay sa iyo ng aking anak bago siya mamatay. Dapat mong ibalik ito sa akin. Bawat buwan. Utang mo rin sa akin ang 30,000 sa alimony. Sa puntong ito, nag-iisip ka pa rin tungkol sa pera. Kung hindi mo ibibigay sa akin, tumalon ako mula dito at hintayin si Mama. Yes, paano ka nakarating dito? Maraming tao dito. Hello, US Lee. Ako ang abogado ni Enmar Shen. Ito ang kasunduan sa diborsyo na nilagdaan ng iyong anak na si Zhao Jiacheng bago siya mamatay. Ang bahay ay ganap na pag-aari ni Enmar Shen. Kailan nilagdaan ni Zhao Jiacheng ang kasunduan sa diborsyo? Impossible. Ang inyong kasunduan sa diborsyo ay huwad. Ang hukom ang magpapasya sa pagiging totoo nito. Pagkatapos mo lang ng pera, sabihin mo sa akin kung sino ang tumulong sa iyo na lumahok sa palabas. Ako. Maaari akong makatulong sa iyo na ma-secure ang isang beses na pagbabayad ng sustento ng 200,000 yuan. Sinusubukan mo bang suhulan ang isang klubi? Ang bahay na iyon sa iyong bayan ay lihim na binili ni Zhao Jiacheng gamit ang mga ari-arian ng mag-asawa. Kung sinimulan ni Miss Shen ang mga legal na paglilitis, ang iyong bahay ay protektado rin. Sige, sasabihin ko. Ito ang editor ng direktor ng programa na lumapit sa akin. Narito ang 200,000 yuan. Dumating mangolekta ito sa iyong sarili. Yes, salamat sa ngayon. Dapat kang magpasalamat kay Su Zhao Cheng. Isinaayos niyang pirmahan ni Zhao Jiacheng ang kasunduan sa diborsyo ng maaga at binayaran pa nga ang kanyang mga bayarin sa medisina. Ngunit, ang pagiging may label na isang mamamatay tao, hindi ko kaya siya maintindihan. Lesyan, hindi ko kayo nabanggit kanina. Ikaw ay isang kumpletong pag-aaksaya ng 1,000,000 yuan. Hindi mo alam na pinirmahan ni Zhao Jiacheng ang kasunduan sa diborsyo. Ngunit maglakas loob kang humingi ng pera at talikuran ang iyong pangako. Ano ang rush? Kung tutulungan mo ako sa isa pang bagay, bibigyan kita ng hilo. Haha. Pasensya na, Din Fixu. Hindi ako dapat nag-alinlangan sa iyo kanina. Huwag kang magalit. Upang pasalamatan ka sa pagtulong sa akin na makakuha ng kasunduan sa diborsyo, ituturing kita sa hapunan. Lumayo ka sa akin. Pasensya na, nakalimutan mo na mayroon kang pagkahumaling sa kalimitan. Ngayong weekend, samahan mo ako sa Xingyin Manor. Singin Manor ay kaya mahal, hindi ko kahit na kayang ibenta ang aking mga sapatos na magbayad para dito. Hinihiling ko sa iyo na samahan ako sa isang kaganapan kung saan maraming mayayamang Hireses ang dadalo. Kaya ano? Gusto mo ba akong tulungan na harangan ang interes ng pag-ibig? At least hindi, Kay. Upang maiwasan mong madroga muli, sasamahan kita. Okay. Ito ay isang birthday party pagkatapos ng lahat. Hindi nakakagulat na hindi ito nagkakahalaga ng pagiging napakaganda. Kung gusto mo ito, ihagis kita ng isang partido sa iyong kaarawan din. Kalimutan mo na, hindi ako mayaman. Maligayang pagdating sa lahat sa birthday party ng aking Diyosa. Ngayon, mangyaring maligayang pagdating sa aking Diyosa sa entablado. Pakiramdam ko ay masama, aalis ako sandali. Saan ka pupunta? Restroom. Isang kahiyahiyang tao na nagpapakita sa birthday party ng iyong kapatid. Binabanaan kita na lumayo, huwag mong sirain ang iyong kapatid na babae. Hindi ba sapat ang aking pananatili? Ikaw ang naghanap ng gulo, hindi ako. Ang mga pangyayaring iyon na walang kabuluhan ay nakilala sa buong bansa. Nagudulot sa akin na maging muwak din ito ang lalaking tumakas ka mula sa bahay upang mag-asawa na nagiging sanhi ng isang buong grupo ng mga baliw na tao. At ngayon, kailangan kong linisin ang iyong gulo. Huwag kang umiyak, hindi mo ako kailangan. Ikaw. Sa tingin mo ba gusto kong makisali? Kung kaya mo, baguhin ang iyong pangalan upang hindi isipin ng mga tao na ikaw ay aking anak. Okay. Pupunta ako sa police station bukas. Ayokong maging anak mo, taong sakit. Itigil ito, Din Fixu. Tinuturuan ko ang anak ko. Anong negosyo mo, Yurekshen? Tatawagan ko ba ang pulis upang ipaalam sa lahat sa labas kung ano ka? Paano upang turuan ang aking anak na babae na rin? Shen Yu, alam mo talaga kung paano upang mahanap ang suporta. Salamat ulit sa pagligtas sa akin. Hindi ko man lang alam na tinatamaan ako. Ano ang ginagawa mo? Maraming tao sa labas. Ibaba mo ako. Alam mo kapag maraming tao, tumahimik ka lang. Siya na naman. May isang kwarto lang. Pwede tayong mabuhay ng magkasama. Kung gayon, ano pa? Ikaw ang kasama ko sa sayaw. Sino pa ang makakasama mo? Tinutulungan ko lang kayo na harapin ito. Kung hindi man ay pupunta ako sa isang silid mismo. Ito ay isang malaking suite na may ilang mga silid tulugan. Ang iyong mukha ay namamaga at mukhang kakilakilabot.
Maaari pa rin akong kumain. Hindi mo magagawa pagkatapos ay papasok muna ako. Shenyu, maaari akong maging iyong suporta. Wala nang mang-aapi sa iyo. Hindi mo na kailangan mainggit sa sinuman. Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, maaari tayong magkaroon ng isang mutual benefit partnership. Tinutulungan mo akong maiwasan ang mga romantikong pakikisalamuha at tinutulungan kita na maiwasan ang mga sakuna. Pwede tayong maging contractual lovers. Ang napili ng mga tagahanga, Teksu. Hindi mo ba iniisip na ang iyong mga salita ay walang katotohanan? Nasabi ko sa iyo ng maraming beses ay hindi sapat na magkaroon ka ng damit maganda at samahan ako sa banquet. Bukod dito, maaari ba akong makatulong sa iyo na may maraming mga problema lamang dumalo sa banquet? Gaano katagal? 6 na buwan. Pagkatapos ay 6 na buwan na ito. Pakiramdam ko matagal mo na itong pinaplano. Ano ang mayroon ka na dapat kong i-target? Sige, mag-sign na ako. Pahinga muna sa kwarto, may iba pa akong engagements. Sige at alagaan ang iyong negosyo. Uminom ng mas kaunti. Okay. Exo, lasing ka. Alam ko ikaw ay naglalagi sa room 900 at 900. Kukunin kita pabalik. Huwag magpanggap na kami ay mga estranghero, Jim Pixu. Itatago mo ba ako sa haba ng braso? Hindi mo ba alam kung ano ang nararamdaman ko para sa'yo? Anong mga damdamin? Naalala ko pa si Miss Shen na may boyfriend. Ang aking relasyon kay Zengi Kuang ay para lamang sa palabas. Ang aking damdamin para sa iyo ay totoo. Ano ang ginagawa ninyong dalawa? Woo. Gaano kakalasing? Hindi ba sinabi ko sa iyo na uminom ng mas kaunti? Ate, ikaw at si Iming Tiksu. Di ba obvious? Magkasama tayo ngayon. Nakalimutan mo na ang kasunduan na pinirmahan namin. Nagtapat lang siya sa akin ngayong gabi. Late na, kailangan na nating umuwi at magpahinga. Linggo ang hayaan mo akong magpaliwanag. Ate, wala akong mapupuntahan. Pakiusap, dalhin mo ako. Mayroon kang isang mapagmahal na ina at isang mayaman na kasintahan na sumisira sa iyo. Paano kung wala ka sa bahay? Hindi naintindihan ni Minggo ang na gusto kong makipaghiwalay sa kanya. Nagalit din si nanay sa akin dahil dito at pinalayas ako sa bahay. Pagkatapos ay manatili sa isang hotel, kapatid na babae, hindi mo ba talaga nais na dalhin ako sa... Naglakbay ako sa lahat ng paraan upang mahanap ka at kahit na nag-donate ng dugo para sa iyo. Sige, pero 3 araw lang kita madadala. Salamat, ate. Sa kanyang clueless attitude, siya ay nabili sa huli. Xiao Cheng. Siya ang aking kapatid na babae pagkatapos ng lahat at kahit na siya ay naisave sa akin. Pagkatapos ng 3 araw, umalis na siya. Haha. Ikaw. Hey, ate, hindi ba kayo ni Enfixu nagde-date? Bakit siya nakatira sa itaas? Sino ang nagsabi na ang pakikipag-date ay nangangahulugang kuhabiting? Ano sa palagay mo ang nangyari dito dahil lang sa magkasama tayo? Ate, hindi rin ako pamilyar sa high city. Kung hindi ka busy, pwede mo ba akong samaan? May trabaho ako kung hindi ako libre. Pagkatapos ay lumabas sa gabi. Paano ang tungkol sa isang bar? Hindi pa ako nakakapunta sa isang bar dati. Pinapayuhan ko kayo na huwag manggulo. Pupunta ako sa trabaho. Gawin mo kahit anong gusto mo. Kamusta? Ate, iligtas mo ako! Ako ay natigil sa banyo sa Kian Bar at hindi maaaring makakuha ng out. And, pumunta ka sa bar mag-isa. Hintayin mo ako. Ako ay darating kaagad. Shenyu. Hu Xiaosheng, dumating na ang iyong munting mismo. Nagmamadali siya sa ibaba na naghahanap ng isang tao. Tao, anong tao ang hinahanap niya sa bar? Kung naghahanap siya ng lalaki, sabihin mo lang. Excuse me, nasaan ang restroom? Lumiko sa kaliwa, camera. Salamat. Hey, Sister Shenyao! Sinisira nila ang pinto. Halika at iligtas mo ako agad. Huwag kang matakot. Tatawagan ko agad ng pulis. Huwag tumawag sa pulis. Iligtas mo ako mag-isa. Kung tumawag ka sa pulis, tiyak na malalaman ni nanay. Papatayin niya ako! Tingnan mo si Shenyao, ang dumi ng kabayo na ito. Ate, iligtas mo ako. Anong ginagawa mo? Hayaan mo na siya! Isa pang babae. Kung gayon, hindi ako magiging magalang. Maganda ito. Gusto ko pa rin ang bago. Sa iyo na. Ikaw! Dari upang hawakan ang aking mga tao. Ikaw ay pagod ng buhay. Kinyaw, okay ka lang ba? Salamat, Jimfitsu, sa pagligtas sa akin. Ano ang nangyayari? Ito ay sinusubukan upang salakayin ako. Ako ay natakot at tinatawag na ang aking kapatid na babae.
Din, hindi din mean to involve my sister. Kapatid, sorry. Hindi ka tumawag sa pulis kapag ikaw ay nasa panganib. Ginagawa ang iyong kapatid na dumating i-save ka. Gago ka ba o inosente lang? Kalimutan mo na, masyadong maraming tao sa paligid. Bumalik tayo at makipag-usap. Nais kong pasalamatan si Eheksu sa pagliligtas sa akin kagabi. Magdala sa kanya ng pagkain. Sabihin galing ito sa akin. Gawin ang anumang gusto mo. Senyo, bakit hindi mo sinabi sa aking Eheksu ay hindi kumuha ng pera? Sinusubukan mo bang gawin akong sadyang hindi makilala si Eheksu? Hindi ko alam na girlfriend mo pala siya. Alam mo na nagsisinungaling ka sa iyong sarili at alam mo na ako ang kasintahan niya. Ano ang ginagawa mo, Hinmurnan? Ininsulto mo si Shanyao na alam na ang Song ay kumain at dumating upang makita ako. Iniligtas kita kagabi, ngunit hindi ka nagpakita ng kagandahang loob. Pagkatapos ay imbitahan kita sa hapunan. Gusto kong ikaw mismo ang magluto nito. Tandaan mo yan. Hindi ako kumakain ng hipon at alimango. Ang aking mga kasanayan sa pagluluto ay hindi maganda. Kamusta, Miss Chen? Ikaw, Nakapagrenta ka na ba ng bahay mo? Itigil ang pagsisinungaling. Ang iyong lugar ay naging abala na ng ibang tao. Mayroon silang kontrata sa pag-upa at isang kopya ng gawa ng ari-arian. Hindi ito possible. I verify ko na ito ngayon. Exu, may iba pa akong dapat asikasuhin tulad ng hapunan. Ito ang susi ng bahay ko. Hintayin mo ako sa bahay ng walo yan. Sige, walo iya. Walang excuse. Sino sa palagay mo ang iyong sarili? Hello, ako ang may-ari ng bahay na ito. Nababaliw ka ba? Ang landlord dito ay isang matandang babae. Ito ang aking bahay at pinirmahan ko ang kontrata. Ngayon o drifter, nilinlang ka. Ito ang aking ari-arian. Ako ang landlord. Nakikita ko na ikaw ay isang pandaraya lamang na sinusubukang iskam ako. Maaari mong i-verify ang aking mga dokumento. Ikaw ay nasa mga kahot kasama ang matandang babae na iyon upang iskam ako. Sir, huminahon po kayo. Hindi ako fraud. Ang pandaraya ay isang skumbat. Halika dito, sir. Mangyaring manatiling kalmado. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Papatayin ko itong walang kwentang babae. Papatayin kita. Bibigyan kita ng pera. Bibigyan kita ng pera. Huwag kang mga half na patayin ako. Papatayin kita. Dito, papatayin na niya ang isang tao. Shenyu. Shenyu! Miss Chen ay wala ng mga nakabimbing bagay. Nilinaw ang bagay na ito, ang matandang babae ng pamilyang Sao ang siyang sanhi nito. Gayunpaman, ang nangungupahan na sumalakay ay isang pasyente ng psikiatriko na ginagawang imposible na makulong siya. Maaari lamang natin siyang ikulong sa isang psychiatric hospital. Bigyan mo ako ng pabor. Isang manloloko! Gusto kong patayin siya upang lidlangin siya. Dapat kang magpasalamat na hindi siya nasa panganib. Kung hindi, babayaran ko ang iyong buong pamilya. Sapat na! Hindi worth it ang pakikitungo sa mga ganyang tao. Ikaw ay gastusin ang natitirang bahagi ng iyong buhay sa isang asilo. Sa pamamagitan ng paraan. Ikaw ba si Exu? Ilang beses mo na akong iniligtas, pero tinatawag mo pa rin akong Exu. Pagkatapos ay dapat kong tawagan ang aking tagapag-ampun, si Xiao Cheng. Jixel, ang pulis ay dumating lamang na nagsasabi na ang tao ay isang psychiatric na pasyente na umalis lamang sa rehabilitation center. Ngunit sa palagay ko ang mga bagay ay hindi ganoon kasimple. Una, humiga. Sure assured, tutulungan ko kayong mag-imbestiga ng mabuti. Ano ang mali? Hindi. Okay. Ikaw. Ying, Su talaga treats your sister well. Dati, tinanggihan ng iyong kapatid na babae ang asawa na inayos ng iyong ina para sa kanya kahit na nangyayari sa welga upang maiwasan ito at umalis sa bahay upang pakasalan si Hao Jiacheng. Akala ko ang iyong kapatid na babae ay magiging malungkot pagkatapos Hao Jiacheng namatay. Hindi niya inaasahan na aalis na lang siya nang walang sinasabi. Ate, sinabi ko kay mama ang tungkol sa sitwasyon mo. Sobrang concerned si mama sa iyo. Sino ang nagsabi sa iyo na kumain ng higit pa? Ang kapatid na babae, nanay at tatay ay labis na nag-aalala tungkol sa iyo. Lagi ka nilang binabanggit bago ang bagong taon. Bakit hindi ka sumama sa akin sa bahay para sa bakasyon? Hindi na ako babalik. Kung gusto mong bumalik, sige, ate. Paano mo ito magagawa? Sapat na! Hindi mo na kailangan pumunta dito. Lumabas ka, kayong dalawa. Okay, aalis na ako. Shenyu, kailangan mong bumalik kahit na ayaw mo. Ginamit ko ang aking kaliwang kamay sa aking sarili. Ang resulta ng pagpapakita ng lakas. Gusto mo bang lumipat? It's said, lumabas ka na. Kaya mo ba ito sa iyong sarili? Hayaan mo akong tulungan kang alisin ito. Hindi. Okay. Pagkatapos ay babalik ako. Pupigil ito, binago ko ito sa aking sarili. Eh bakit ka nagpaikot ng ulo? Rascal! Nag-aalala lang ako sa iyong kaginhawaan.
Bukod dito, nasaktan ka na, wala kang magagawa. Wala na talaga akong ibang ibig sabihin. Sino ang maniniwala sa iyo? Sige, itigil ang paglilinis. Mag-ingat na huwag hilahin ang sugat. Naayos na ang siyubao. Huwag kang magalit. Gusto mo ng iba pa? Pupunta ako bumili ng ilang mga mani mula sa Zhaoji sa hilagang bahagi ng lungsod. Ito ay tungkol sa 10 kilometro ang layo. Umalis si Tiksu ng maaga at bumalik ng maaga. Sige, aalis na ako. Kaya mabilis, ikaw na. Jianyu, Enri Chen, may kailangan ka ba sa akin? Narinig ko na ikaw ay binugbog. Ang iyong ina ay nag-aalala tungkol sa iyo. Mas gusto niya na patay na ako. Ang iyong ina ay may sakit at nais na makita ka ng isang beses. Cancer. Kumusta naman ito? Hindi ako babalik, hindi mo ako mapipilit. MR. Wow! Nangangahas ka. Sinusubukan pa rin ipaalam sa kanila. Alisin mo siya! Hayaan mo akong pumunta. Hayaan mo akong pumunta. Zhang Shua. Nasaan siya? Nandito lang siya. Mabilis na suriin ang aking pagsubaybay. Yoyo, balik ka na. Ako ay nakatali up, hindi ko. Babalik ka ba? Alam ng nanay ni Yoyo na mali siya. This time, ang pagdadala ay not just bring you back sa loob ng 1 taon na ang nakalipas. Dreams, kukunin ko na gastusin ang natitirang bahagi ng aking buhay paggawa ng api ko sa iyo. Ang rate ng paggamot ng chemotherapy para sa cancer sa mattress ay masyadong mataas kung mayroon kang oras upang humingi sa akin. Bakit hindi pumunta para sa chemotherapy sa halip? Siyempre, maliban kung hindi ka nagkaroon nito na imposible. Yoyo, manatili ka lang sa tabi ko. Si nanay ay pupunta para sa chemotherapy. Mabuti. Gusto kong makita kung anong mga trick ang ginagamit nila upang pilitin akong bumalik. Dapat kang pagod mula sa flight. Yoyo, magpahinga sa iyong kwarto. Haha, umalis ka na dito. Aalis na ako. Elder kapatid na lalaki at kapatid na babae. Kayong dalawa. O, ano ang nangyari kaya, Oyaw? Ikaw dalawa, ako ay orihinal na naghahanap para sa Uncle Shen. Ngunit Shen Yu ay nakahiga sa kama seducing sa akin at kahit na-kissed sa akin. Ikaw ay lubhang kasuklam-suklam. Kaya ito ang iyong plano. Miss Shen, kahit na ikaw ang unang nakaapit sa aking anak. Ngunit ang aming kinpamilya ay handa upang mag-alok ng isang isa 0. 000 doot mag-asawa sa iyo. Wala ka bang objection? Sabihin mo lang sa akin ang tungkol sa bagay na ito. Kapag ang isa 0 ay inilipat, kami makakuha ng may asawa ka agad. Isa 0 ay masyadong maliit. Gusto ko 30 milyon. 30 milyon, Dad. Ito ay lamang ng isang panaginip. Gusto ko siya, maganda siya, okay. Ang 30 milyon ay masyadong marami. Babayaran ko muna kayo ng isa 0 milyon at ang natitirang halaga ay ililipat sa inyo pagkatapos nating makuha ang marriage certificate. Sige, sinabi ni Enric Kin na ayos na. Ang dote ay napupunta sa Jing Kin ng aming pamilyang Shen. Ikaw na muna ang bahala sa iba. Babalik muna ako sa kwarto ko. Sa tingin mo pwede mo akong ibenta para sa pera? Pangarap, Siaki. Akong tanggapin ang sa mundo ng tiyan niya, ang isang piraso ng niebe. Zhao Cheng, paano ka nakarating dito? Kung hindi ako dumating, malamang na nasira mo ang iyong binti. Tinatanong ko kung ano ang ginagawa mo sa lugar ng pamilyang Shen. Gusto mo bang iligtas ako? Makikita mo kung paano sa isang sandali. Sino ka? Pabayaan mo ang aking asawa. Sino ang iyong asawa? Shen Yu, binili ako ng aking ama para sa 30 milyon. Sino ang batang ito na nangangahas na hawakan ang babae ng aking anak? Ako ang friend ni Shen Yu na siksihin. Mas mabuti pang bigyan mo ako ng paliwanag. Enfeksu, hindi mo lang masabi ang mga bagay na ganyan. Sinira mo ang aming mabuting kapalaran. Narinig ko, Jim Shen, ibinibenta ang kanyang anak na babae para sa 30 milyon. Nag-aalok ako ng 100 milyon. Ito ay nagkakahalaga ng 100 milyon. Nag-alok na ako ng 30 milyon. Enric Kin, nagbago na ang merkado ngayon. Sino ang maaaring mag-alok ng 100 milyon bilang isang dote? Pakakasalan ko sila. Kaya mo yan. Hindi niya kaya. Tara na! Mr. Seo, gusto mo rin ba ng isang babae tulad ni Yuan Yin na aktibong nang-aakit sa kanya? Ang pagsisinungaling ay nangangailangan din ng ilang pag-iisip, tama ba? Sa isang fiance na tulad ko, kailangan pa ba ni Weyo na akitin ang iba? Shen Yu, isang araw sisirain ko ang iyong reputasyon. Xiao Cheng, maraming salamat sa oras na ito. Ang bilis ng kamay ng pagpapanggap na ang iyong fiance ay talagang napakatalino. Hindi tulad ng ikakasal tayo dahil lang sa nagkukunwari ka. Ano ang iyong huling 4 na digit? Kung ang isang tao ay nag-aalok sa iyo ng 1 bilyong dote, ikaw ay magpakasal sa kanila.
Ginawa ko ito para mapatahimik sila. Bukod dito, hindi mo kailanman tinanong ang iyong mga magulang tungkol sa kasal. Pinaghihinalaan ng aking mga magulang na ako ay bakla at pinipilit akong makipag-date. Sino mang babae na nag-asawa sa akin, magiging masaya sila. Kaya sa pagkakataong ito, tulad ng dati, ito ay peke kung maaari mong magpakasal sa akin upang linlangin ang iyong mga magulang pagkatapos ay kaya mag-gusto. Pumunta tayo sa dalawang tanggapan ng pamahalaan upang tulungan ang ating kapatid na babae na naghahambing sa isa't isa. Huwag kang mag-alala, nag-set up lang ako ng Shenyao. Na batang babae ay palaging naging pagkatapos mo, kaya ito ay din para sa iyo upang maiwasan ang iba pang mga suitors. Magdagdag din ng yes, Jing Sao. Walang problema, nasa bahay ako. Paalam. Dahil may asawa na tayo, kailangan nating mabuhay na magkasama. Nailipat na ang iyong bagahe. Ano? Ano ang nadarama nito? Seryoso siya. Kim Yuan, kumusta ka sa Huangting? Ako ang bisita mo ngayon. May problema ang hotel bed mo. Check mo sa akin. Ngamit Kin, ang kama na ito ay walang mga issue. Ay! Ano ang ginagawa mo? Ikaw ang aking matandang lalaki. Bakit mo pa ako tinatawag na Zongjin? Pangalawang beses, lumabas ka. Ang isang tao ay nangangalo niya. Tumawag agad sa pulis. Tukod pa ba? Humingi ng paumanhin kay Manager Shen. Kung ang paumanhin ay nagtrabaho, bakit tumawag sa pulisya? Mr. Siu, noong una, lasing ako at nagmakaawa sa iyo na magpakita ng awa. Ngunit tila mayroon kang plano sa lahat. Handa na ang mga kamera. Kim Yuan Yi, anong matinding sama ng loob ang mayroon ako sa iyo? Hindi ako yun, si Shen Yao. Binigyan niya ako ng kamera. Kung magpapatuloy ka sa ganitong paraan, wala kang pagpipilian kundi ang pakasalan ako. Mr. Siu, si Yuan Yi ay inosente. Ang pamilyang Shen ay isang sumpa. Ang pagiging hangal ay hindi nangangahulugan ng pagiging inosente. Isang tangkang panggagahasa ang magpapakulong sa iyong anak. Tulad ng para kay Shen Yao, hindi rin siya magkakaroon ng madaling oras na umalis. Walang sen. Kamusta, Manager Shen? Sa huli, ito ay isang salungatan sa loob ng iyong sariling pamilya. Ano ang dapat gawin upang maibalik ang hardin? Pangalanan lamang ang iyong presyo, 500 milyon. Hindi ako makaabot ng 500 milyon. Hayaan mong magulok ang iyong anak sa bilangguan. Ikaw! Iwanan ang natitira sa akin, bumalik muna sa trabaho. Ngayon, magkakaroon ng bagong general manager ang hotel. Lumayo ka sa kanya. Manager Shen, ang bagong general manager ay dumating. Bilisan mo at batiin mo si M. Exu. Manager Shen, hello Dim Exu. Ako Manager Shen Yu mula sa Departamento ng Serbisyo ng Bisita. Please, mag-ingat kayo. Salamat, Jim Exu. Ano ang ginagawa mo? Xiao Cheng, Sinabi ko lang sa iyo na lumayo ka sa kanya. Nakalimutan mo na ba ang lahat? Binati ko lang si Eng Teksu. Kailangan mo bang magtipon ng mabuti para batiin ang isang tao? Elder brother, kailangan ba talagang magalit? Nga pala, may dala ako ngayon. kapatid na babae Xiao Cheng, ako bumalik. Ito ang aming. Ang aking asawa, Shen Yu. Napakabilis mong ikasal. Miss Shen, Mukha siyang katulad sa akin. Ang panlasa ng aking elder brother ay hindi nagbago sa paglipas ng mga taon. Hindi ko guluhin ang iyong reunion. Bakit ka tumatakbo? Ano sa palagay mo? Manatili at maging mock bilang isang kapalit. Ano ang iyong relasyon sa Kiliang Yu? Anong kalokohan? Siya ang aking biyanan, iyon lang. Akala mo ba bulag ako? Nakita mo na ba kung paano ka nagpalitan ng 2 sulyap? Ngayong gabi hindi ako uwi. Huwag mong pag-usapan kung sino ang may kasalanan nito. Talas akong pumunta. Kinwentaw, anong ginagawa mo? Lumipat ng mga lugar kasama ang aking anak at sumama sa akin. Si Xu Xiaoxing ay ako. Ang iyong asawa ay nasa aking mga kamay. Bigyan mo ako ng 1 oras upang makarating. Mayroon akong ibang mga bagay at hindi ako makaalis. Pagkatapos ay palayain ang aking anak. Kung hindi, agad kong itulak ang iyong asawa sa rooftop ng Huangting. Kung itatapon mo siya, hahayaan ko ang aking anak na sumama sa kanya sa kamatayan. Sa pamamagitan ng paraan, hindi ko matitira ang iyong Qingxing-ingxi alinman. Xu Xiaoxing, huwag kumilos na walang ingat. Hindi ako, Jim Fkin, sino ang darating? Alam mo kung ano ang dapat gawin. Xu Xiaoxing, Hayaan ang aking anak na lalaki, Jinxing Film, bibigyan kita. Haha, Paano ito magiging sa iyo? Akala mo si Xu Xiaoxing? Ang kanyang puting liwanag ng buwan ay bumalik mas mahusay. Sumama ka sa akin. Shen Yu, hindi ka ba nagtataka kung sino ang kasama niya? dumating ako, hindi ang tamang oras.
Ang sinabi ko kanina ay isang pagkaantala ng taktika. Huwag itong isa puso. Nang ako ay nasa bingit ng kamatayan, kasama mo si Kim Liang Yu. Kasalukuyan siyang nakikipag-usap sa isang diborsyo sa akin. Ang kanyang emosyon ay hindi matatag, kaya maginhawa, maghiwalay din tayo. Hindi mo talaga pinahahalagahan ang aming kasal. Kami ay orihinal na giant queen, sapat. Pahinga muna! Bukas kukunin ko ulit ang pagsusulit. Hindi mo kailangan. Sige, at samahan ang iyong King Liang Yu ng maayos. Miss Shen, mag-usap tayo. Kung pinanatili mo ang aking asawa, hindi na kailangan. Tinutulungan ako ni Zhao Cheng na makipag-ayos sa diborsyo. Alam mo ba kung bakit? Dahil mahal pa rin niya ako. Minsan ako ang girlfriend niya. Isa ka lang sa double body na kamukha ko. Miss Kian ay hindi kahit nakasing ganda ng aking kapatid na babae na sa droga. Kung mayroon kang mga guts, pumunta flirt sa Hintikso direkta. Ikaw! Miss Shen, nasasaktan ako. Okay ka lang ba? Liang Yu? Salit sa akin si Zhao Cheng dahil sa insidente kagabi. Kahit anong paliwanag ko, hindi siya makikinig. Oh well, Shen Yu, anong ginawa mo? hindi ko siya sinaktan. Siya mismo ang natanghal nito. Shen Yu, nakita ko na ang lahat. Inalis niya ang galit niya sa akin. Kinakalagad ang mga inosenteng tao papunta rito. Inosente siya. Bulag ka ba? Humihingi ng paumanhin kay Liang Yu. Wala akong ginawa. Bakit humihingi ng paumanhin? Kalimutan mo na. Si Miss Shen ay isang pasyente. Normal para sa kanya na kumilos. Tulungan mo akong makakuha ng gamot. Stay put and wait sa Halbazibal Mula sa iyo. Pangarap! Nurse, tawagan mo ako sa telepono. Gusto kong ma-ospital. Kapag bumalik ka, malalaman mo na hindi mo ako susundin. Halika at harapin mo ako. Liang Yu ay sumailalim sa karahasan sa tahanan para sa taon. Ay kasalukuyang pagpunta sa pamamagitan ng isang diborsyo at ay buntis. Naging mahirap na ang buhay niya. Hindi ito nagbibigay sa kanya ng karapatang pukawin ako. Hindi ka ba pwedeng maging mas maunawain? Zhao Cheng, susunod ay darating muli. Dali-dali, papatayin niya ako. Kung maka-save ang isang tao, kung talagang papatayin niya ako, sisisihin niya ako. Yue, kandado mo ang pinto. Babalik ako agad. Zhao Cheng, nandito ka. Yang Yu, huwag kang matakot. Dinala kita sa isang bodyguard. Ayaw ko ng bodyguard. Gusto ko lang sundin mo ako, Yang Yu. Tiwala lang ako sa'yo. Liang Yu! Bakit ako nagkakaroon ng pagkahumaling sa kalinisan? Bumalik siya. Kausapin siya tungkol sa iyong mga issue. Itigil ang pag-arte ng baliw o hindi ako magpipigil. Difixu. Ikaw at ang iyong biyanan na si Qin Liang Yu ay nagpalipas ng magdamag na magkasama na manawakang ikinakalat. Hindi mo ba bibigyan ng paliwanag ang aming pamilyang Shen? Si Qin Liang at ako ay inosente. Ano ang dapat itago? Siyempre, hayaan mong iwan ka ni Shen Yu. Kaagad kayong naghiwalay. Imposible, hindi ako makapag-divorce. Pagkatapos ay ilipat ang isa 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0 yung unload sa aking account. Kahit na mas malamang na magtanong sa iyo. Ikaw! Bakit hindi ka pumayag sa divorce? Hindi ako ganoon kahangal na makipag-diborsyo sa mga bagay na walang kabuluhan. May surprise ako sa iyo. Mag-ingat. Cute maliit na aso. Saan mo nakuha? Nabanggit mo na nais na panatilihin ang isang aso sa iyong social media bago. Binili ko ito lalo na para sa iyo. Huwag kang magalit, okay? Para sa kapakanan ng maliit na aso, pansamantalang patatawarin kita. Ngunit hindi ito mangyayari muli. Ang isang maganda maliit na aso, sabihin pangalanan ito TNTN. TNTN. Zhao Cheng, masyado akong natatakot mag-isa, kaya dumating ako upang hanapin ka, ngunit hindi ko inaasahan na ginamit mo pa rin ang lumang password. Zhao Cheng, mayroon kang isang puppy, kung paano cute. Gusto ko rin makakuha ng isa, kaya hindi ako matatakot kapag nag-iisa. Kung gusto mo, dalhin mo. Si Tian ay akin. Bakit mo ibibigay sa kanya? Kung gusto mo, bibili ako ng isa pa para sa kanya. Liang Yu, alisin mo siya. Sige, salamat Miss Shen sa pagpapaalam. Kung gusto ni Kili ang ang isang bagay, dapat kong ibigay ito sa kanya. Gusto ka rin niya, kaya dapat mo ba akong hiwalayan para pakasalan siya? Huwag mo akong pakikinggan muli sa salitang diborsyo sa iyong bibig. Hindi ang alam ang iyong password sa bahay. Dahil malapit ka na, bakit hindi mo siya pakasalan? Hindi siya gusto ng pamilya ko. Kaya ito ang iyong tunay na dahilan para pakasalan ako. Hayaan mo akong maging cover mo. Alam mo yun! Isang halta! Ito ay hindi makatarungan sa akin. Ito ay hindi patas sa akin. Shen Yu! Pinakasalan mo ako upang gamitin ako. Pagkatapos ay nais na iwanan ako. Sapat na ako. Tandaan, mayroon ka lamang karapatan na simulan ang transaksyong ito. Ngunit maaari ko lamang itong itigil. Natakot at pinalayas dahil sa Qin Liang Yu. Yes ipinapayo ko sa iyo na sabihin ang katotohanan sa lalong madaling panahon kung hindi man Shen Yu ay diborsyuhin ka sa huli.
Hindi kami magdidiborsyo at hahawakan mo ang demanda sa pagitan ko at ni Qin Liang Yu. I wonder kung ano ang plano mo, malalaman mo agad. Shen, anong coincidence? Ang bracelet na ito ay maganda. Kung gusto mong bilhin ito, sa palagay ko okay lang. Ano ang mali sa hulihang binti ni Tian? Anong ginawa mo sa kanya? Tian ay ang aking aso ngayon. Kung ano ang gagawin ko sa kanya ay wala sa iyong negosyo. Qin Liang Yu, ginawa mo ito sa layunin. Kahit may nabuso mo ang Tian upang maghiganti sa akin. Ibalik mo siya sa akin, maliit na ibaba, ano ang ginagawa mo? Nagdudulog ka na naman ng gulo. Sinabi ko sa iyo na bibilhin kita ng isa pa. Qin Liang Yu, inaabuso niya si Tian. Ang binti ni Tian ay hindi maaaring itaas. Hindi siya sinumpan ni Shen Yu. Huwag ikalat ang mga kasinungalingan. Tian ay maaaring trip at bumagsak sa kanyang sarili. Lagi mo siyang tinatakpan. Sige at mabuhay ka. May oras pa ba si Manager Shen para mamili dito? Ano ang ibig sabihin nito? Ang aking kapatid na lalaki diborsihado Qin Liang Yu. Hindi ka nag-aalala tungkol sa demanda Jingzhou file. Bakit ako dapat mabahala? Kinseng yung bagay ay walang kinalaman sa akin. Medyo matigas ang ulo mo. Maghintay hanggang ikaw ay pinalayas. Don't TMI na hayaan kang sumandal sa balikat ko. Pagkatapos ng pamimili at pagkakaroon ng mga inumin, kayong dalawa ay talagang may mabuting espiritu, hindi masama. Pupunta ka ba sa piging? Shen Yao Suzerui ang dating asawa ni Qin Liang Yu. Paano siya mapapangasawa ni Shen Yao? Si Shen Yao ay buntis, kaya pupunta ka ba o hindi? Walang paraan. Okay, pagkatapos ay kukunin ko Liang Yu sa akin. Basta diborsyuhin mo ako at magkaroon ng isa pang seremonya sa Qin Liang Yu. Sinabi ko sa iyo na huwag sabihin muli ang salitang diborsyo. Hayaan mo akong umalis. Kung talagang kasal tayo, titigil ka ba sa pag-iisip tungkol sa diborsyo? Su Xiaoseng, dare you? Tingnan mo kung ako ay mga ngahas. Pagbalik ko, bibigyan kita ng paliwanag. Hello, attorney. Hindi ka ba dapat nasa kasal ngayon? Ano ang mali? Nagkaroon ng aksidente sa kasal. Si Xiao Xiang ay kasalukuyang kinukuha ang bala. Aling ospital ang may bala? Ako ay darating kaagad. Doktor. Kumusta siya? Ang bala ay matagumpay na tinanggal, ngunit kapag nakakuha siya ng kamalayan ay nakasalalay sa kanyang kalooban. Ang pamilya ay dapat maghanda sa pag-iisip. Totoo ba ito? Shen Yu, hindi ka maaaring kumuha ngayon. Alam kong kailangan ko siyang makita. Sa iyong lakas, sa pagkakataong ito ay tiyak na magiging maayos ka, tama? Nang ako'y ay bata pa, minsan ay iniligtas ko ang isang batang lalaki sa tabi ng daan. Siya ay nasugatan mas masahol pa kaysa sa iyo. Ngunit siya survive masyado. Tiyak na gagawin mo rin ito. Gusto kong makita si Xiang Cheng. Lipat ka na. Kailangan kong makita si Xiaoseng. Xiaoseng, tumahimik ka. Nasaan ka ng mga aksidente si Xiaoseng? Anong ginagawa mo dito ngayon? Takot na takot ako noon, pero si Xiao Cheng pa rin ang ama ng anak ko. Kailangan ko siyang kunin. Upang makita si Xiaoseng sa huling pagkakataon. Anong bata? Bodyguard, agad siyang umalis dito. Hayaan mo siyang lumapit. Xiao Cheng, dinala ko ang bata upang makita ka. Gumising! Sinabi mo na ang iyong anak ay si Xiaoxing, natural. Alam ko na ikaw at si Su Xiaosheng ay nasa isang kontraktual na kasal. Tinapayuhan ko kayo na tapusin ito sa lalong madaling panahon. Xiaocheng, gumising ka agad. Hindi mo pa nga nakikita ang aming anak na ipinanganak. Hindi ka taka. Taka na sabik siyang tulungan kang diborsiyuhin siya. Ano pat lubusang sumusunod sa iyo? Kung ikaw ay nakatuon sa iyong relasyon, kung gayon bakit manatili upang alagaan ang ano? Buntis ako, hindi mo ba siya mahal? Ako lang ang contractual wife niya, hindi ang nanay ko. Paalam, Shen Yu. Abogado, Xiao Chen. Hindi ba talaga siya magigising? Siguro. Xiao Cheng, tiyak na makakahanap ako ng isang doktor upang gamutin ng lubusan si Xiao Cheng. Hindi mo na kailangang manatili at alagaan si Xiao Cheng. Ahitin ang kanyang mukha, linisin ang kanyang katawan, baguhin ang lampi. Kumakatok sa pintuan para sa mga edad ng walang tugon, tumakbo ka dito upang uminom ng mag-isa. Pinipilit ako sa sitwasyong ito kahit na isinasaalang-alang ang diborsyo. Ano bang masama sa akin pag umiinom ako? Gusto mo ba talagang makipagdiborsyo? It's set, hangal na tao. Ito ang kasunduan sa diborsyo na inihanda ni Xiao Cheng ng maaga. Kung may tiwala ka sa akin, lagaan mo.
nagtitiwala ako sa iyo. Lahat ng mga taong nandaraya lumabas. Naayos na, kapatid. Kapag gumising ka, dapat mong pasalamatan ang Fiona. Mukhang 3 beses na talaga akong nag-imbita ng kalungkutan. Pagkatapos ay kukunin ko ang kanyang pera at bumili ng mga bagay. Hindi ito dapat mahalaga sa anumang paraan. Ate, narinig ko si Kim Liang yun na nagbuntis para hanapin ka. Paano ka pa magkakaroon ng oras para mamili? Naisip mo na ba kung ito ay iyong sariling problema kapag patuloy kang nagkakamali? Dahil ikaw ay buntis, hindi ako makikipagtalo sa iyo tungkol sa iyong relasyon sa Kiyuan Yi. Hayaan mo na ako, ate. Hindi ko talaga alam ang tungkol sa kapatid ni Yuan Yi. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Oh, ate, bakit mo ako pinili? Wala akong ginawa, madam. Dadalhin kita sa ospital. Huwag mong sabihin sa asawa ko. Naniniwala ako na hindi mo ito sinasadya. Sige, madam, balik muna tayo. Wala kang utang na loob. Si Yao Yao ay iyong sariling kapatid. Itinulak mo siya pababa ng hagdan, halos nagiging sanhi ng kanyang miscarry. Kung maganda ang kinabukasan ng apo ko, hindi kita matitira. Hindi ko siya itinulak, gumagawa ka pa rin ng excuses. Hindi ba dahil nagsiselos ka na mas maganda ang asawa ni Yao kaysa sa'yo? Hindi ka ba tumitingin sa salamin para makita kung anong klaseng tao ka? Ang pagtataksil ni Xu Shaoxing ay hindi maiiwasan. Isang taong walang kahihiyan. Ako ang laging nagpapahiya sa iyo mula pagkabata. Huwag kang mag-alala, magdi-divorce ako, Xu Shaoxing. Aalis ako sa malayo, hindi na kita mapapahiya ulit. Ano ang ibig mong sabihin? Shen Yu, tumigil ka na dyan! Bigyan mo muna ako ng 100 milyong dote. Ting-ting, pwede ba akong tumira sa inyo? Paalam, Xu Shaoxing. Okay. Yuan, China. Sobrang miss na miss kita. You're fine, naghintay ka ng isang buong buwan bago dumating upang makita ako. Pumasok ka agad, miss na miss din kita. Yue, ano ang mali? Ikaw ba ay buntis? Impossible. Huwag mag-joke sa paligid. Nagkaroon ka na ba ng iyong panahon? Naglalaro ka sa labas sa lahat ng oras na ito nang hindi napapansin. Parang. Hindi pa. Congratulations sa iyong pagbubuntis. Doktor, maaari ka bang magkamali? Isa lang ang kamakailan ko lang naranasan. Kung paano maginhawa? Imposibleng magkamali. Ikaw ay tunay na buntis. Ano ang Yueyu? Hindi niya maaaring panatilihin ang bata na may tingting na namin diborsyado. Maaaring nagsimula siya ng isang bagong pamilya na may Xu Liangyu. Kumusta naman ang aking anak? Bakit hindi natin ito maitago? Kung nag-aalala ka tungkol sa ama ng bata na ayaw sa kanya, gagawin ko. Anyway, wala akong planong mag-asawa. Gusto ko laging mag-ampo ng anak. Gusto mo talaga ng bata, ginagawa mo talaga. Tapos sasabihin ko, maganda kung magkakaroon tayo ng anak na magkasama. Sa kabutihang palad, sa susunod na buwan ako ay inilipat sa ibang bansa ng permanente. Pwede tayong mag-abroad together. Palagi mong nais na mag-aral sa ibang bansa, magsimula tayo ng isang bagong buhay na magkasama. Okay, sasamahan kita. Manager Shen, ito ang accommodation na inaayos ng kumpanya para sa iyo domestically. Dahil bagong Hardin, hindi kailanman naisip na ito ay magiging buong bilog. Muli, Bumalik dito. Nanay, dito na ba tayo titira mula ngayon? Unahin natin ang aking mga bagahe, pagkatapos ay dadalhin kita upang bumili ng masarap. Okay, Shen Yu, bumalik ka na. Narito ako sa isang paglalakbay sa negosyo sa loob ng ilang araw. Ito ang iyong anak. Hindi ba siya ang anak ng best friend ko? Diyos ko, okay. Matagal nang hindi nakikita. Paano ang tungkol sa pagkakaroon ng hapunan magkasama? Wala, may iba pa akong gagawin. Nang magkita ulit kami, pumalik si Yon. At nagdala ng isang bata. baloon, gusto ko ng baloon. Sino ka? Ibigay ang lobo sa aking anak na babae, hindi sa brat na ito. Miskin, ilang taon na ang nakalipas mula nang huli ka naming makita. Shen Yu, bumalik ka na. Anak mo ito. Mas maaga, sinubukan ng iyong anak na kunin ang lobo ng aking anak. Sorry, disiplinahin ko ang anak ko. Late na, umuwi na tayo. Sa katunayan, Nagkasama talaga sila.
Kasalanan mo ang lahat. Bakit hindi ka anak? Bakit hindi mo mapasaya ang lola mo? Iiyak ka rin ba? Sorry, Mama. Nagkamali ako. Tahimik ka. Kung hindi dahil sa pagmamana ng mana ni Xu Xiaoqing, hindi ako manganganak. Sige, bumangon ka agad at pumunta sa ospital para makita ang iyong ama. Doktor, nasaan ang pasyente na kapapasok lang? Nandito lang siya. Nagising pa siya. Paano magigising si Shenyo sa sandaling bumalik siya? Halika. Mama, masama ang pakiramdam ko. Sweetheart, mailagnat ka. Manatili sa bahay at maghintay para sa akin habang pupunta ako makakuha ng gamot, okay? Si Xiaoqing, okay ka lang ba? Ikaw, Xu Xiaoxing. Hindi mo kailangan suportahan ako upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan ng iyong asawa. Alam mo ang pangalan ko, kilala ba natin ang isa't isa? Sino ang aking asawa? Nagpapanggap ka bang bobo o kumikilos? Paumanhin, wala akong malay sa loob ng 5 taon bago magising. Ikaw ang aking asawa. Ang asawa mo ay ako. Ikaw. Ikaw ang aking asawa. Ito ang aming anak na si Xuan Yuan. Please, Dad, Xuan Yuan, tinamaan mo ba ang ulo mo? Xiaoxing, paano mo maiwasan ang aming anak? Kahit na nawala ko ang aking memorya, naaalala ko sinabi ni Jing Zhao na hindi kami nagpakasal. Ito ay 5 milyon. Kunin mo siya at umalis. Xiaocheng, kung hindi mo ako nakikilala bilang iyong asawa, mabuti. Ngunit ayaw mo rin ba ang iyong anak na babae? Kung hindi ka tututol, gusto kong gumawa ng silk test. To Xiaoxing, dumating ka para hiyain ako. Pero gusto mo rin paghiyain si Xuan Yuan. Ako ay bulag upang magtiwala sa iyo para sa 5 taon, Xuan Yuan, sabihin pumunta. Ang iyong mga kasanayan sa pag-arte ay parehong mahusay. Ano ang susunod mong gagawin? 5 taon na, oras na upang ayusin ang mga account. Nagpapanggap akong may amnesia. Maghanap ng isang pagkakataon upang matulungan akong muling kumonekta sa aking asawa at anak. Mahal mo talaga ako, pero hindi maganda ang pag-ibig. Ano ang isang pagkakataon? Maaari naming ibahagi ang isang table. Sigurado. Ito ang anak mo. Hindi anak ito ng best friend ko. Ako ang ninang niya. Anak. Tiyo, narito ang isang maligayang pagdating regalo. Pagod na ang mga kamay ko. Salamat, Tio. Mama, tigilan mo na ang pagsasalita. Kung gusto mong magustuhan ka ng tatay mo, gawin mo ang sasabihin ko. Ma, kailangan ko ng mag-restroom. Bilisan mo. Tatay, itinulak niya ako. Xuan Yuan, bakit masyado kang dumudugo? Shenyu, paano mo hahayaan ang iyong anak na buli ng isang batang babae? Nanay, wala akong nanay na naniniwala sa iyo. Xiaoxing, ang iyong anak na babae ay napakasakit. Ano ang sinasabi mo? Ang iyong anak na babae ay nasaktan ng malukha. Ano ang sinasabi mo? Hindi ko hahayaang humingi ng paumanhin, Siksing. Minsan mo akong ginawa ng mali, hindi ko hahayaang magdusa muli ang Sing. Mali ba ang pagkakaintindi mo? Alam ko Sing ay hindi gawin ito. Qin Liangyo, matapang ka ba upang suriin ang pagsubaybay sa akin? Look at Xuan Yuan sa head. Paano nga ba nangyari ito? Anak ni Shenyu, Xuan Yuan, magsalita. ano ang dapat kong gawin? Qin Liangyo, siya ang iyong anak na babae. Dapat kang magkaroon ng lakas upang kumilos. Kukunin ko agad ang aking inak Xuan Yuan. Hindi ka karapat-dapat na maging isang ina. Xiaoxing, huwag mong kunin ang anak ko sa pagkakataong ito. Hindi niya pinapaboran si Qin Liangyo. Nakakahiya. At dahil ako ang nagtanggal ng pagkain mo. May isang magic show sa unahan. Hindi kita maaaring dalhin doon. Tixu, dalhin mo ang iyong anak na babae upang makita ito. Kailangan kong pumasok sa trabaho. Yan mo, Shen, nagising ang Star. Ano ang mali sa Star? Star ay kinuha ang layo sa pamamagitan ng isang tao, bihis ng kakatwa sa room 1,503. Kikar, ibigay mo sa akin. Buksan ito, anak ko. Hawakan mo siya at tawagan ko agad ang pulis. Hey, tahimik! Lumabas ka muna. Huwag tumawag ng pulis. Huwag. Kinmiya Oyo, tama ka. Dahil sa iyong anak na si Xu Cheng na hindi ko kinuha ang aking anak na babae. Yesui, kung meron ka magats, sabihin ito muli. Ang iyong anak ay isang anak na walang ama. Hindi ang yu, ang aking anak na lalaki ay ang aking bottom line. Naniniwala ka ba na maaari kitang patayin ngayon at walang maglilibing sa iyo dito? Nangangahas ka! Asawa ako ni Xu Xiaocheng, pero wala kaming marriage certificate. Anong klaseng babae ako? Si Yao Zhang, dalhin siya sa istasyon ng pulis at hayaan ang aking Xu Xiaocheng pumunta. Xu Xiaocheng, iligtas mo ako, Xu Xiaocheng.
Shachi, iligtas mo ang aking susyoche. Kung maglakas loob mong ibigay siya sa pulisya, ikaw ay maling inakusahan ng pang-aabuso sa bata at nakatulad ng kamatayan para kay Zhao Cheng. Hindi mo ako kayang tratuhin ng ganito, susyocha. Hindi mo siya iniligtas. Ang gayong malupit na babae ay dapat ibigay sa pulisya. Sa wakas, maaari na akong magkaroon ng kapayapaan. Ang Sing ay natatakot, inilapat lamang ang gamot. Tiyok Sing Sing, maaari mong suriin ang iyong mga pinsala. Ay. Pangalawang sakit. Pasensya na. Kasalanan ko na hindi ko siya protektahan. Hindi kasalanan ni Uncle. Bakit ako sinaktan ni Auntie? Sobrang sakit. Huwag kang mag-alala. Wala na namang mga api sa nanay mo. Iyo, parang tatay mo. Sing-Sing, huwag mong sabihin kalukuhan. Protektahan ka ng angkaw tulad ng iyong ama mula ngayon. Iyo, mabait ka talaga. Huwag isa puso ang mga inosenteng salita ng bata, yung tiksu. Kailangan ko pa rin dalhin si Sing-Sing sa ospital. Pagkatapos ay makikita kita o. Su Xiaotsing, ikaw ba ay amnesia? Sing-Sing, nakahiga sa kama. Babayaran ni nanay ang mga bayarin, okay? Sa akin dito, makakasiguro ka. Tiyokso, gusto mo ba ang nanay ko? Bibigyan kita ng isang biyahe. Matalino ka maliit na naskal. Ano ang plano mong gawin? Haha. Mama, tingnan mo si Uncle Zixu. Kaano kadali. Sanay na ako sa mga ginagawa mo. Huwag maging brat. Gusto lang niya ng mas maraming tao na sumali sa kanya sa panonood ng pelikula. Tama. Tama. Magsisimula na ang pelikula. Sorry, Sing-Sing. Nagdulot ako sa iyo ng problema. Sing-Sing ay sinusubukan upang mapagkasundo sa amin. Kailangan niya ng ama. Ano ang mali? Ito ang aking mata, Meiko. Huwag mag-alala. Wala akong anumang mga nakakahawang sa. Paumanhin, bibili ako ng isa pa para sa iyo. Xiao Qin! Katulad mo. Ha? Sorry po sa naging problema ko ngayon. Ito ay hindi isang abala kung talagang masiyahan sa paggastos ng oras, saksi. Parang napaka-natural. Sa katunayan, maaari kang gumugol ng mas maraming oras sa iyong anak na babae. Wala akong damdamin para sa kanila ina at anak na babae. Kahit na bilang magkano bilang mga estranghero, siguro dahil sa amnesia. Ngunit kapag nakikita ko sa iyo na migsing-sing, pakiramdam ko napakapamilya. Miss Shen, hindi ba talaga tayo estranghero? Uli na para sabihin hindi tayo magkakilala, Dim Fixu. Dapat kang bumalik. CJ, Shen, may nahuli na nanloloko sa hotel. Ang original na asawa ay nagdala ng mga tao upang maging sanhi ng problema. Wanzu, huwag gumawa ng mas malaking eksena. Ako ay darating kaagad. Susan Rui, alam kong nanloloko ka dito. Paano ka makakahas na manloko sa aking matalik na kaibigan? Lumabas ka dito! Shen Yao, ikaw ang original na asawa. Hindi ito ang lugar para sa iyo upang maging sanhi ng problema. Ilabas mo ang babae. Bumalik ka na. Nandito ka ba para libahin ako? Hindi ako aalis. Dalhin ang mga tao upang basagin ang mga pinto isa-isa. Huminto! Tumigil ang lahat! Shen Yang, huminahon ka. Shen, nanghina ang isang panauhin. Ano ang epilepsy? May gamot po ba kayo, sir? Si Auden tumawag sa 120 ng mabilis. Patuloy na mabasa. Tumigil ang lahat! Shen Yao, ang hotel ay halos naging sanhi ng pagkamatay. Ang lahat na nakaupo dito ay kapatid na babae ng isang mataas na ranggo. Gaano karaming pera ang kailangan ng pamilyang Shen upang linisin ang iyong gulo? Sigurado ka bang gusto mong patuloy na magdulot ng problema? Ayaw! Kung patuloy kang nakakahiya sa iyong sarili, dalhin ang iyong mga tao at umalis ka agad. Kung hindi, tatawagan ko agad ang pulis. Isang batang babae. Ikaw ba ang guest na nakatanggap ng invoice kagabi? Bago lang ako dito at hindi ako nagdala ng katulong. Mabuti na lang at iniligtas mo ako kagabi. Gusto kitang imbitahan sa hapunan. Upang ipahayag ang aking pasasalamat, ito ang aking business card. Malaya ka. Makipag-ugnay sa Akin, Jin Ailu. Kaya narito ka sa isang paglalakbay sa negosyo. Halika at pumunta ayon sa gusto mo. This time, nandito na ako upang talakayin ang mga bagay na may Eng Xu Xiaosing. Ngunit siya stood up ako. Hindi rin gumagana ang telepono. Tapos, Elu, magpahinga ka muna. Okay. Nakita ko ang babaeng ito. Bakit parang hindi ako pamilyar sa kanya?
Hello, ang user na iyong tinatawagan ay pansamantalang hindi magagamit. Hello, attorney. Bakit hindi maabot si Kinik Sushausen? Shen Yu! Halika mabilis upang makatulong sa akin alagaan siya, Sing. Hindi ko maaaring umalis ngayon. Ano bang masama sa kanya? Dali-dali. Walang sino man yan. Ewe, hak mama. Kailangan niya si Kim Liang Yu. Hanapin mo siya. Gago ka ba o nagkukunwari ka lang? Tumawag siya sa iyo, Yu. Bueno, ang kanyang lolo ay namatay. Siya ay nagalit at uminom ng labis pagkatapos ay nilagnat. Marami akong kaso na dapat asikasuhin dito, kaya iiwan ko na lang sa iyo. Shawan, Temple Bridge. Wow. Siya sa iyo. Jimo, mahirap hanapin. Hindi ako. Nakakaramdam ka pa rin ba ng masama pagkatapos magising? Huwag kang kumalaw. Pagising ko, hinarap ko ang panlilinlang ng pamilya Xu. Kahit ang pinakamamahal kong lolo ay pumanaw na, ngayon, ikaw lamang ang tunay na nagmamalasakit sa akin. Marami kang kaaway sa pamilya Xu. 5 taon na akong walang malay, salamat sa kanila. Ngunit hindi ko hahayaan na saktan kanila. Dahil gising ka na, aalis na ako. Masakit, ano? Feverish ka pa rin. Dapat ba akong pumunta sa ibaba upang bumili ng gamot para sa'yo? Hayaan mo na siya! Hayaan mo na siya! Sino ang napadala sa iyo? Hindi ko sasabihin kahit napatayin mo ako. Hindi ka natatakot sa kamatayan, ngunit natatakot ka sa iyong pamilya. Sabi ko kay Shen Yao, pagod na siya sa buhay. Ang pamilya Shen ay nabangkarot magdamag. Ginawa mo ito. Hindi mo kailangan gawin ito para sa akin. Shen Yao ay dumped sa pamamagitan ng Suzerain. Siya ay isang kumpletong lunatic ngayon. Paano kung siya ay sumusunod sa iyo? Hindi. Ang iyong anak na babae ay inagaw, Shen Yaoti. Parang sinusubukan din niyang makakuha ng pera mula sa akin. Sa kasamaang palad, nagkamali siya. Hindi mo siya maisave. Siya ang iyong biological daughter. Paano ka magiging walang puso? Kung ikaw at Sing Sing na inagaw, ako ay nagpasalamat sa iyo ng walang pag-aalinlangan. Hey, Su Xiaosing, gusto kong makita mong isave ang aking anak na babae. Ina ng anak mo. Sumama ka sa aking kay Su Xiaosing. Ikinulong mo ako sa isang mental hospital, pero ayaw mo na ba sa anak mo? Sino ba talaga ang anak ni Suan Yuan? Kim Liang Yu, sa tingin mo ba ako ay tanga? Suan! Fan Yuan ay ang iyong anak na babae. Mukhang napagpasyahan mo na dapat mamatay ang iyong anak. Su Xiaosing, Su Zhaokei, hindi mo ako kayang tratuhin ng ganito. Su Xiaosing. Narinig mo na ang lahat. Su Yixuan ay hindi ang iyong anak na babae. Siya ay anak na babae ni Xuzerui. Lumapit sa akin si Kim Liang Yu bilang isang bitat. Siya at Suzerain Fake isang diborsyo. Gamit ako at Shen Yaoting upang patayin ako sa kasal 5 taon na ang nakakaraan upang hayaan Suan Yuan magmana ng lahat ng bagay. So ganyan talaga. Huwag mo akong tingnan ng may awa. Sabay-sabay nating ulat ito at arestuhin si Shen Yaoting. Ginawa mo ba ito? How dare you report her? Sa loob ng 1 taon na ang nakalipas, inagaw niya ako. Bakit hindi ko ito may ulat? Ikaw na kaawa-awang babae. Katulad ka ng walang kwentang tatay mo. Kung alam kong mangyayari ito, papatayin kita ngayon. Ikaw piraso ng basura na dares upang hawakan ang aking anak na babae. Sino ka? Dapat patay ka na. Nabigo ako sa iyo. Ikaw at ang iyong anak na babae nagsasabwatan. Nawasa'y mamatay kayong dalawa sa matinding paghihirap. Ano ang pinag-uusapan mo? Ngayon nais kong ipahayag sa publiko. Shen Yu ay ang aking biological anak na babae, Lu Yun, at ang nag-iisang tagapagmana ng Blue Star Group. Ikaw ang Blue Star, si. Hindi ka ba isang mahirap na tao? Lu Yun! Ikaw, ipaliwanag ng malinaw. Dalhin ang isang tao upang itapon ang baril na ito. Kung ikaw talaga ang tatay ko, bakit mo ako hinahanap ngayon? Dahil sinabi ni Xiying na namatay ka bata at iniwan ako bilang isang mahirap na bata. Mula na magkita kami last time, pakiramdam ko ay malapit na ako. Matapos siya sa atin ang iyong background, natutunan ko na ikaw ang aking minamahal na anak na babae. Yoyo, hindi mo ba sisisihin ang iyong ama? Paano mo malalaman kung magkano ang gusto ko sa isang ama mula sa pagkabata? Huli na ako dumating.
Yoyo, sumama ka sa akin upang manirahan sa Amerika ito. Kailangan kong mag-isip ng higit pa. Ano ka magkakaroon ng isang tao na hindi mo maaaring iwanan? Paano ka nakarating dito? Umuulan sa labas, bakit hindi ka kumuha ng payo? Aalis na ako. Huwag kang pumunta sa Amerika, okay? Sa Amerika, mayroon akong mga kamag-anak at kaibigan at ang punong tanggapan ng aking kumpanya ay naroon. Dito, wala akong anuman. Mayroon ka sa akin. Huwag kang umalis, okay? Hayaan mong isipin ko ito. Tiyoksu, ikaw ay talagang isang bagay. Ako sanay na ito. Shengxin! Kung hindi mo ililigtas si Yao Yao, ayos lang, pero gusto mo rin akong hiwalayan. Ikaw ay tulad ng isang scumbag. Ang iyong pag-ibigan kay Lu Junior ay nagdulot ng iskandalo na pahiya ako. Dapat magtapos ang kasal na ito. Kung gusto mo akong hiwalayan, sige, magkaroon ng lakas ng loob na patayin ako. Mabuti, ibibigay ko ang iyong hiling o aking Diyos. O aking Diyos, Jim Harrison, sinabi kong pinindot ninyo ang isang tao. Isang tao ay mamamatay. Dalhin siya sa ospital. Huwag hayaan siyang mamatay. Nagpasya ka na bang pumunta sa Amerika? Kamusta? Ano ang mali? Namatay si Xihing. Siya ay malubhang ng sugatan ni Shenzhen. Namatay sa daan patungo sa ospital. Patay na siya. Well, ito ang lalaking pinili niya pagkatapos na maingat na pagsasaalang-ala. Ama, okay ka lang ba? Nagahanda akong mag-host na welcome ka sa piging. Hindi ako dadalo sa kanyang libing. Sobrang inabuso kanya, hindi ko siya mapapatawad. Mula ngayon, mamahalin ka na ni tatay mag-isa. Hello, ako si Mafyan. Ikaw si Shen Yu. Narinig ko na ikaw ang tagapagmana ng landing group. Pwede ba kitang imbitahan na sumayaw? Nais ng iyong ama na makipag-partner sa amin. Mahilig lang siyang makialam. Ang mga magulang ay tulad nito, Shen Xiang ay talagang bata at gwapo. Su Xiaotsing, Nakikita kita kasama ang ibang lalaki. Nagsiselos ako. Lumayo ka sa akin, ang iyong pulang mukha ay kaibig-ibig. Kaibig-ibig sapat na upang kumain ka ng buo. Huwag kang gumalaw, okay ka lang ba? Paano ka nakarating dito? Kung hindi ako dumating, ikaw ay kinuha ng Ming Xian'an. Shen Yu, maaari ka lamang maging akin. 许先生，hi ka. Hayaan mo na ang anak ko. Ama Suzanne, hindi ko na maalala kung ano ang gusto mo ngayong gabi. Umalis ka na. Pagkatapos ay darating ako sa iyo bukas. Back off o ako ay saksakin ka. Shenyao, iba pa ang kutsilyo. Umupo ka. Ano ang gusto mo? Sinabi mo sa akin kung ano ang gusto mo. Gusto kong mamatay si Shen Yu. Siya at si Lu Junye ang nagpilit sa aking ina na si Xu Xiaocheng na mamatay. Mahal na mahal mo si Shen Yu, di ba? O panoorin mo ako pumatay Shen Yu? O dumating ka at mamatay sa kanyang lugar? Sheng Sheng, huwag mong kunin si Munyo. Huwag kang matakot. Sabi ko, hindi na kita kakayaang muli ng sinuman. Pumunta mamatay. Ito ay sa iyo na nagdulot ng aming Shen pamilya sa desperasyon. Mamatay ka, Xiaocheng. Xiaocheng, nanay, magmadali tumawag 120. Dumating ang ambulansya, ngunit walang dugo sa kutsilyo. Mayroon akong late. Si Xu Xiaocheng ay tiyak na patay. Gago, gusto mong mamatay para sa kanya. Haha, hindi kahit na nagkakahalaga ng pagbanggit. Pinatay mo si Xiying, ang iyong ina. Bakit mo ako sinisisi? Mula sa pagkabata, si Xiying ay palaging ininsulto ako. Ngunit ikaw ang prinsesa na nadulot ng iyong mga magulang. Sinimi mo ang maling tao at ginamit. Kung mayroon kang lakas ng loob, patayin mo si Xu Ziruya. Bakit ka pumupunta sa akin? Bakit nasaktan si Principal Xu? Kasalanan ko ito, desperado ako, tumawag ng pulis. Walang dugo ko sa kutsilyo. Hindi ako ang nagsinungaling sa iyo, ngunit kahit na gayon, hindi ka pababayaan ni Xu Ziruya. Doktor, pasyente. Kumusta ang pasyente? Ang pasyente! Bakit maglipat sa isang tao hindi makapagsalita? Marami pa akong gustong sabihin sa iyo, actually. Sing-Sing ay ang iyong anak na lalaki, ikaw.
Sinasabi mo ang katotohanan, Xiao Jiao. Okay ka lang ba, miss? Hindi pa ako tapos magsalita ng magmadali ka. Sino ang sinasabi mong ama ni Singsing? Xu Xiaozi, ito ang hangal na ito. Yun, ano ang plano mo ngayon? Nais ni Xiao Cheng na makilala ang Sing-Sing, ngunit nag-aalangan pa rin ako. Natatakot ako sa sandaling mabawi niya ang kanyang memorya. Siya ay magiging pinapanigang Su Shuangcheng muli. Ngayong nandito na si tatay, walang mang-aapi sa iyo. Iginagalang ko ang desisyon mo, ngunit ikaw ay tungkol sa upang magmana ng aking kumpanya, kaya pumunta sa hotel upang magbitiw muna. Yoyo, iligtas mo ako. May utang siyang 2 milyon sa utang sa sugal. Siya lang ang kapatid ni Jia Cheng. Hindi ka maaaring tumayo at panoorin siyang mamatay. Halika dito, opisyal ng seguridad Shen Yu. Kayo na ikaw ay isang mayaman na batang babae. Sa tingin mo ikaw ay nasa itaas ng batas. Naniniwala ka ba sa akin? Sumbong kita. Sasabihin ko sa iyo, ikaw at si Su Cheng. Dinala ninyong dalawa ang babaeng iyon sa kanyang kamatayan. Ikaw na masamang babae. Ikaw ang parehong malupit na biyena na binubuli ang aking anak na babae taon na ang nakakaraan. Anyway, paano namatay ang anak mo? Sa tingin mo ba hindi alam ng lahat? Si Zhao Jiacheng ay isang lumpo. Paano siya magkakaroon ng lakas upang tumalon mula sa gusali mismo? Ito ay malinaw na nais mong dayain ang ospital para sa kabayaran. Itinulak mo ang sarili mong anak mula sa gusali. Nagsisinungaling ka! Tao, wala kang ebidensya. Hintayin mo ako. Si Padre Zhao Jiacheng ay talagang pinatay nila. Ito ay lamang ng isang hulaan, ngunit ngayon tila tulad ng kami ay tama. Bumaba ka o babaliin ko ang iyong sasakyan. Sino ka? Gusto mo ng pera? Maaari ko bang bigyan ka ng isang tao na maaaring tumagal ang iyong buhay? Sino ang nagpadala sa iyo? Tanungin ang hari ng impyerno. Zhao Jianyuan. China! Zhao pamilya, ako ay tolerating sa iyo para sa masyadong mahaba. Itigil ito. Sino ang Darius Hit ang aking anak na lalaki? Sabi ko, wala talaga akong alam. Nakatanggap ako ng mensahe na nagsasabing kung maaari kong itali si Shen Yu, maaari kong takutin ka at ang kanyang ama na magbayad ng 2 milyon upang mabayaran ang utang para kay Jiayuan. Ito ay dapat na Suzerui. Siya kamakailan ay may kompetisyon sa Blue Star Group at ang pagdukot sa kanya ay maaaring makuha ako. Maaari rin itong magbanta sa kanyang ama. Ipinagtapat ko ang lahat. Pakiusap, iligtas mo ang buhay ng anak ko. Si Jen! Ang kanyang buhay ay mabubulok sa bilangguan. Kamusta? Isa-isa 0. May nagtangkang kumatay dito. Walang silbi, hindi kahit na mahawakan ang isang babae. Boss, ang aming mga kalakal ay may mga issue. Ang mga namumuhunan ay humihingi ng kabayaran, ngunit wala kaming natitirang pera. Mawala! Hello, Yehu. This time kailangan mo talaga akong tulungan. 5 milyon lang, walang pera. Kunting ay hindi ang iyong ekse. Matagal na kitang binalaan na huwag mong galitin si Xu Xiaoseng. Minsan ay ninakaw mo si Qin Liang Yu mula sa kanya at ngayon ay pupunta ka ulit kay Shen Yu. Hindi kita mainiligtas. Ako ang tunay mong kapatid. Ito na ang huling pagkakataon, di ba? Huling beses, 30 milyon. Wang Tong, nakita, si Xu Ziyang ay kinuha para sa pagsisiyasat. Ginagawa mo ba ito? Ang maling paggamit ng mga pampublikong pondo ni Susiyang. Susunod ay si Suzerui. Hindi ka masaya. Nag-aalala ako na labanan nila at saktan ka. Hindi mo na kailangan pumunta sa malayo para sa akin. Lahat para sa iyo. Mula pagkabata, gusto na akong alisin ng mga tiyuhin at pinsan na iyon. Hindi sila kumilos dati dahil sa lolo, ngunit ngayon. Lolo, dapat mayroon ka. Nagtiis ng maraming paghihirap. Kaya mo bang maawa sa akin at magsimula ng bagong pamilya sa akin? Kaya nag-propose siya. Pumayag ka na ba? Sabi ko, 1 linggo ko na itong pinag-iisipan. Ang iyong kapatid na babae ay may isang anak, sing pangangailangan ng isang ama. Reconciliation ay ang tamang pagpipilian. Pag-usapan natin ito mamaya. Nag-aalala ako, Xing, ay hindi maaaring tanggapin ito kaagad kababalik mo lang galing abroad. Bakit hindi ka manatili sa aking lugar? May romantic encounter si Ed. Sing ay tungkol sa upang tapusin ang paaralan. Kunin mo siya ng mabilis. Sapat na, huwag kayong padaya. Ano ang mali? Sino ang nagsinungaling sa iyo? Walang nang aapi sa akin. Hingming, sinaktan ka ba ng isang bata? Ama Jagi nagsabi na wala akong ama para sa aktibidad ng magulang sa susunod na linggo anak. Walang anak ang nais na sumali sa akin. Please, huwag kang umiyak. Hiyo, pagkatapos nito, sasamahan mo ba ako sa mga gawain ng magulang Ana? Good. Nagpaktail. Natuto na rin ako ng ilang bagong pinggan. Gusto mo bang pumunta sa bahay namin para kumain? Sige, inay, maghugas tayo at maghapunan sa bahay ni Itay. Okay, siguro Singsing talagang kailangan ng isang ama.
Umupo sandali, magluluto ako. Sumali lang ako sa kumpanya ni Dad at may trabaho ako. Maaari ko bang hiramin ang iyong computer? Huwag mag-atubiling gamitin ito. Halika, uminom ka muna ng juice. Diyos ko, Huwag kang mahiya, masakit, di ba? Okay, Lang. Mapula ang mukha mo. Gusto mo rin ako, di ba? Itigil ang pagiging sobrang sentimental. Hindi ko pa naaayos ang score sa iyo. Ano ba ito? Hindi mo nakikilala ang iyong sarili mula sa iyong kabataan. Siyempre alam ko na ako yun. Ano ang ibig kong sabihin? Saan mo nakuha ang larawang ito? Matagal mo na akong kilala. Hindi mo maalala ang unang pagkikita namin. Yes, in Huangting. Tama, hindi namin alam ang bawat isa bago at ang larawan ay kinuha sa akin ng hindi sinasadya. Masyadong pangit. Maaari ba tayong kumuha ng isa pa? Ako rin, gusto kong kumuha ng litrato. Sige, umupo sa pagitan ng nanay at tatay para sa larawan. Nanay, gusto kong ipakita ang larawan sa aking mga kaklase. Mayroon din akong ama. Churchill, magpakasal tayo. Kailangan din ng singsing ng isang ama. Okay. Ngunit, bago tayo mag-asawa, maaari ba nating itago ito mula sa aking ama muna? Bakit? Hindi ba sapat ang aking kabutihan upang makita? Hindi ito tungkol sa kalusugan ng aking ama. Natatakot ako na hindi siya masaya. Okay. Pero hindi mo matatanggap ang arranged marriage niya. Kailangan mong lumipat sa akin bukas. Well, babalik si Wei Ting, kaya ang singsing ay mananatili sa kanya ng ilang sandali. Halos nakalimutan ko na ang apelyido ng aking anak ay dapat na magbago muli. Bakit kailangan niyang magkaroon ng apelyido ng sister? Hindi ko kaya ang desisyon na iyon. Kasama ang aking lalaki. Gusto talaga ni Madam na kunin ang apelyido ng anak ko. Sabihin sa kanya walang paraan. Mabilis mong baguhin ang iyong mukha. Sino ang nagpayo sa akin na mag-asawa muli noon? Pinagsisisihan ko ito. Baka pwede tayong tumira sa Estados Unidos. Walang paraan. Natagpuan ko lang ang tunay na pag-ibig at plano kong manatili sa China ng ilang sandali. Nandito na ang kotse ko para sunduin ako. Kumain ng mabagal. Hindi. Nakumpirma na ito ay Xu Jiang. Mas matalino siya kaysa sa kanyang kapatid at handa na ang isang scape gold. Kaya ang kanyang papalapit na tingting ay dapat magkaroon ng isang balangkas. Ito ay paghihiganti laban sa iyo. Kung nag-aalala ka, hahanap ako ng paraan para masira sila. Gawin mo lang. Too late! Sinabi ni Tia na siya ay buntis. Hindi ito magagawa. Kailangan kong sabihin ang totoo. Kung sasabihin mo sa kanya ng direkta, hindi niya ito tatanggapin. Una, subukan kung siya ay tunay na sa pag-ibig na may Xu Jiang. Mag-iisip ako ng ibang paraan. Tintin, ano ang plano mo? Mahal ko siya. Hindi ko kayang magkaroon ng anak. Hindi mo alam kung mahal ka niya. Paano kung nagsisinungaling siya? Hindi siya nagsinungaling sa akin. Alam ko siya ang iyong superior sa Huangting. Mayroon kang isang sama ng loob. Ngunit hindi mo ba mapipigilan ang pagiging mapagmatuwid sa sarili? Paano mo malalaman na hindi siya tunay na nagmamahal sa akin? Ano pa ang sinabi niya sa iyo? Sapat na, Yuyu. Ito ay sa pagitan ko at sa kanya. Ako mismo ang nagtatanong sa kanya. Tinting! Kamusta? Xiaocheng, may mali ba? Si Xu Jiang ay nahuli sa kama kasama si Wei Ting ngayon lang. Dinisenyo mo ito. Bakit hindi mo sinabi sa akin kanina na tapos na ito? Hinanap ko si Tingting. Okay. Hell. Tingting, bakit ka naghintay hanggang ngayon para lumitaw? Tingting, ano ang ginagawa mo? Shen Yuan, try na. Mukhang interesting ba ako sa iyo? Tingting, nagagalit ka ba ni Xu Jiao? Xu Jiang, hindi lang ikaw ang boss, kundi pati na rin ang isang taong nagtaguyod sa iyo. Kaya sinasadya mong itinanghal ang cheating scene na ito upang pilitin akong makipaghiwalay sa kanya. Tingting, saan nagmula ang larawang ito? Tingting, makinig sa akin paliwanag. I ain't too disappointed in you. Go ahead.
Ayaw kong marinig ang ibang bagay mula sa'yo. Kamusta? Sino ka? Huwag mong saktan ang kaibigan ko. Si Wailing ang pinakamamahal kong babae. Siyempre, hindi ko siya sasaktan. Suziyaw, ikaw. Let Tingting go. Hayaan mo siyang umalis, ngunit dumating ka sa kanyang lugar. Tandaan, kung tumawag ka ng pulis, ang iyong kaibigan ay mamamatay. Kung hindi, mamamatay rin ang kaibigan mo. Ipadala sa akin ang address. Nasaan si Waiting? Hayaan mo na siya. Wala si Waiting. Dahil hindi mo tinutupad ang iyong salita. Buksan, buksan, buksan. Kailangan mong makipaglaban upang maging masunurin. Mukhang maganda ka talaga. Paano kung alam ni Xu Xiaoxing na ang kanyang minamahal na babae ay nasa aking mga kamay? Ano ang gagawin niya? Mahal niya ang iba, hindi ako. Qin Liangyu, tama ba? Maghintay at makita. Si Xiaoxing, ang iyong minamahal na babae ay nasa aking mga kamay. Huwag mo siyang hawakan. Ano ang gusto mo? Gusto ko ang iyong buong Chen Yuan Group. Liao Cheng, huwag maging masyadong sentimental. Ibigay ang Chen Yuan Group sa loob ng 1 linggo o dadalhin ko siya sa isang lugar kung saan hindi siya mahahanap. Tumayo siya at kinuha siya. Airport, Suziyaw. Saan mo ako dadalhin? Abroad. Zayao coins. Mayroon akong sakit ng tiyan. Kailangan kong pumunta sa banyo. Huwag maglaro ng mga trick. Nasa kamay ko pa rin si Waiting. Batang babae, ano ang mali? Sumawag ba ako ng ambulansya? Magmadali sa banyo, may naghihintay sa iyo. Shenyu, bumalik ka sa akin. Okay lang ngayon, nandito ako. Tingting, tingting ay pa rin sa kanilang mga kamay. Huwag kang mag-alala, nasa bahay na siya, napakaligtas. At Suziyang, nagulat din ako sa pulisya. Babalik ako para tingnan si Tingting. Okay, ipapadala ko ang driver ko para kunin ka. Sa pagkakataong ito, personal kong ibabalik si Suzela. Suzaw Kao, iligtas ang aking buhay. Mayroon akong katibayan laban sa aking nakatatandang kapatid. Ibibigay ko ang lahat sa iyo. Hindi na kailangan. Isa lang ang tanong ko, ang pagkamatay ni Lolo. Si Xuzeri ba ang gumawa nito? Walang komento. Sabi ko, nilaso niya ito. Dahil nalaman ni Lolo, 5 taon na ang nakalilipas, siya ang umupa ng mga killer. Kailangan mo siyang paalisin sa pamilya. Kaya! Siya. Nilason niya siya. Salamat sa iyong pakikipagtulungan, Suzeri ay tiyak na mapapahama. At ang lahat ng iyong iba pang mga krimen ay makakakuha ka rin ng hindi bababa sa 10 taon. Aalis na ako. Su Xiaoxing, Oh, bastard. Sinabi mo na... Tingting, okay ka lang ba? Sumama ka sa akin sa istasyon ng pulisya upang isara ang kaso. Hindi ako kinidnap ni Xu Ziyang. Waiting, baliw ka. Si Xu Ziyang ay pinsan ni Xu Xiaoxing. Kasama mo siya para maghiganti. Alam ko ang lahat, ngunit si Ziyang ay ganap na naiba sa kanila. Wala siyang ginawang masama. Sa halip, ikaw at si Xu Xiaoxing ang nagtakda sa kanya para sa pagtataksil at ngayon ay dinadala mo ang kanyang battered body sa istasyon ng pulisya. Hindi ka ba nakakaramdam ng pagkakasala? Wala siyang ginawang masama. Waiting, alam mo ba ngayon na halos kinidnap ako sa kanya? Hindi na ako maniniwala sa one-sided story mo. Siya ang ama ng anak ko. Kailangan ko siyang iligtas. Sumama ka sa akin, Tingting. Okay ka lang ba? Anak, iligtas mo ang anak ko. Tatawagan ko agad ang 120. Kumusta ka? Nasaan si Yuyu? Natatakot siyang makita ka. Dumating ako upang hayaan kang makilala ang ilang mga tao. Kung gusto mo akong makita, bakit ka natatakot? Sabihin sa kanya ang tungkol sa insidente sa bar. Miss, lasing ka sa bar. Binigyan ko kayo ng gamot. Si Xuziyang ang nag-utos sa kanya na gawin ito. Ilang araw na niya itong sinusundan. At kahapon, ginamit ka rin ni Xuziyang upang takutin si Miss Shen. Hayaan mo siyang magbago. Hindi mo kaya. Si Xu Xiaoxing ay dapat na sinuhulan mo. Hindi ako naniniwala. Hindi rin ako naniniwala, ngunit Shenyu, sa palagay mo ay sasaktan ka niya. Paano ako sinaktan ni Yuyu? Hindi ko inaasahan na ito ay ang lahat ng kanyang mainit na binalakbitag mula sa simula. Heksu, handa akong tumestigo sa korte na pinarusahan si Xu Ziyang dahil sa maraming krimen at hindi na muling bumangon. Posible iyon, ngunit Yuyu, dahil hindi ka makatulog buong gabi dahil sa pagkakasala. Kasalanan ko ito para kay Yuyu. Talagang ginawan mo ako ng mali. Maaari kitang bigyan ng pagkakataon na magbayad. Paano magbayad?
Ibalik mo sa akin ang apelyido ng anak ko. Fu Shaoxing, masyado kang nag-iisip. King, aalis ka ba talaga? Handing over to siyang sa mga otoridad, kukunin ko na maging ganap sa kagaanan. Huwag kang mag-alala, madalas akong bumalik sa China upang panoorin ang mga bituin. Gayon din, sabihin sa Xu Shaoxing na ang bituin ng Shengxi ay ganap na patay. Kumbinsihin ko siya, paalam. Xiao Chang. HMPH. Ano ang ginagawa ninyong dalawa? Yayo, pakinggan mo ang paliwanag ko. Walang dapat ipaliwanag. Ngayon lang, lasing si Shaoxing at hindi ako pinabayaan, kaya natulog na kami. Tumahimik ka. Zhao Cheng, natulog ka. Ayaw ko bang kumuha ng responsibilidad? Kahit lasing ako, alam ko naman ang ginawa ko. Detain Su Shaoxing, isang tanong lang ang itatanong ko sa iyo. Ikaw ang kumuha sa kanya sa ospital ng psychiatriko. Ngunit ginawa ko ito upang makuha niya ang suliksuan. Mabuti, sunugin mo ako kasama mo. Bagong buhay, Su Shaoxing. Nakatulog ka na sa kanya! How dare you start dreaming with me again? Sa loob ng isang taon na ang nakalipas. Xiao Cheng, ayaw mo na ba talaga sa akin? Noon, iniligtas kita mula sa pabrika. Ganito ba ang pakikitungo mo sa iyong tagapagligtas? Nagpapalakas ng isang kasinungalingan para sa higit sa isang dekada. Hindi ka ba pagod? Ikaw! Ano ang ibig mong sabihin? Mula sa sandaling binuksan ko ang aking mga mata, alam kong hindi ikaw ang nagligtas sa akin. Alam mo namang hindi ako yun. Bakit hindi mo ako nalantad sa lahat ng mga taon na ito? Siyempre, dinamit ko sa iyo upang mituhin ang hangal na Suzerui sa pag-iisip na nagustuhan ko sa iyo. Upang gawin ang lahat ng magagawa ko, upang dalhin ka, at kahit napilitin akong magdiborsyo. Nakakatawa sa extreme. Lumalabas ito. Isibibin used sa pamamagitan ng two brothers sa loob ng isang taon na ang nakalipas. Dahil hindi tama ang intention mo. Nagkamali ako. Si Susie ay inudyukan ko na linlangin ka. Humingi ako sa iyo, huwag mo akong kidnap, mawala ka. Xu Xiaocheng, nakapagrolyo ka na sa ibang babae at nangangahas ka pa rin ligaligin ang aking anak na babae. Ro! Walang nangyari sa pagitan namin ni Qin Liangyu, pangako ko. Nangako ka minsan, pwede ka pang mangako ulit. 3 taon na ang nakalipas, ikaw ay pagkatapos lamang ng babaeng ito. Disappointed si Yuyu. Hindi ko hahayaang masaktan mo siya ulit. Gayon din, nag-ayos na ako ng kasal para kay Yuyu sa Estados Unidos. Ama, ano ang kasal? Ang aking ampun na anak na si Lucien ay hindi gaanong maganda o may kakayahang kaysa sa kanya. Nag-book na ako ng flight para sa araw pagkatapos ng bukas. Magkasama tayo sa United States. Yuyu, huwag mo akong iwan. Ipinapangako ko na si Qin Liangyu ay hindi kailanman nilitaw sa ating buhay. Eng Arlu, iligtas mo ang anak kong si Xiao Cheng. Pakibalik siya sa akin. Humingi ako sa iyo, iligtas mo ang aking anak. Humingi ako sa iyo. Hu Shaoyang, ito ang iyong pangako. Dalhin ang iyong crazy babae at lumabas. Ibalik mo sa akin si Xiao Cheng. Humingi ako sa iyo, iligtas mo ang aking anak. Humingi ako sa iyo. Qin Liangyu, paano ka mangangahas na pumunta dito para mamatay? Kung nais mo akong mamatay, mabuti. Ngunit mangyaring isave ang aming anak na babae. Sinabi ng doktor na mayroon siyang leukemia. Hindi siya ang anak ko. Hindi ko siya maililigtas. Maaari siyang maligtas. Sinabi ng doktor na ang anak ni Shen Yu at si Xia Yansuan ay mga pinsan. Kung matagumpay ang laban, isasakripisyo ko ang aking anak upang iligtas ang iyong anak. Pangarap! Shen Yu, nakikiusap ako sa iyo. Kung ang aming tugma ay hindi matagumpay, hindi ako darating sa iyo. Humingi ako sa iyo, Shen Yu, huwag isipin ang tungkol sa aking anak. Seguridad, alisin ang babaeng ito. Hawakan. Yuyu, huwag kang magtapon ng alak. 5 taon na ang nakakaraan, sinabi ko sa iyo, huwag maging isang katawan daoble. Habang sa tabi, ako pagpunta sa puksain ang mga bituin. Nakumpirma, hindi ka pa naging double body. Umising ka! Si Xiao Cheng Xingxin ay inagaw. Darating ako agad, huwag kang mag-alala. Doktor, gawin ang compatibility test mabilis. Sa sandaling ito ay matagumpay, gumana sa aking anak na babae kaagad. Kaninong bata ang hindi nagiging sanhi ng gulo? Kinuha mula sa orphanage. Maaari mo ring kunin ang kanyang iba pang mga organo. Garantisado ang tagumpay ng iyong anak na babae sa operasyon. Ako! Humising ka, kapatid. Anak ko, haha. Ang iyong anak ay dismembered na yun, haha.
Buksan mo ang pinto para sa akin. Gumising ka, sirain mo para sa akin. Si Yoshi. Bituin. Okay ka lang ba? Late na dumating si Mama. Alisin mo siya. Agad na tumawag sa pulis upang tingnan ang kwarto. Ang itim na ospital na ito ay hindi hahayaan ang sinuman na umalis. Hindi pa nagtagumpay ang compatibility test. Ang iyong anak ang tanging pag-asa para sa aking anak na babae. Huwag kang umalis, determinado ako. Hayaan. Sakit. Ang kapalaran ng aking anak ay hindi nais. Wang, umalis ka na. Walang paraan. Kung hindi, mamamatay ako dito mismo para sa iyo. Pagkatapos ay mabilis na mamatay kaya hindi ko na kailangang ipadala sa iyo pabalik sa mental hospital. Ayokong bumalik sa People's Hospital. Please, huwag mo akong ipadala sa Huijing Green Hospital. Hindi ko akalain na doon ako magtatapos. Kalimutan mo na. Hayaan mo siyang ipagtanggol ang sarili niya. Aalis na kami. Pasensya na. Sorry, nagkamali ako. Naiinis na mali ako. Sing-Sing ay nagkakaroon nightmares. Nagsindi ako ng kaunting pampakalmang insenso para sa kanya at halos hindi na siya makatulog. Natatakot talaga siya this time. Ew, sorry. Dahil ako ay nagtulog sa iyo at sing kaya magkano ang mga hindi kinakailangang paghihirap. 6 weeks 1 ay inosente rin. Dapat kang makipag-ugnay sa ospital kaagad upang mahanap ang casing para sa kanya. Ang sakit ni Xuan Yuan ay kahina-hinala. Haharapin ko ito. Tama ka. Miss Chen, narinig ko kayo nakakasagabal sa Qin Liang Yu at Miss Chen Yu ang relasyon sa A. Xiaoseng at ikaw incited Ji Kixu upang abandonahin ang kanyang anak na babae na may leukemia. Totoo ba ito? Talaga bang sa iyo ang batang ito at sa anak ni A. Fixu? Sino sa inyo ang third party? Hindi ako masama. Lumabas ka sa aking paraan. Shen Yu, iligtas mo ang anak ko. Hindi na kita ipaglalaban sa lungsod, ngunit ang aking anak na babae ay nasa kritikal na kalagayan ngayon. Dadalhin mo ba ang iyong anak para sa isang pagsubok sa pagiging tugma? Nanay ka rin. Paano ka magiging walang puso? Ang pagbibigay ng buwan maro ay hindi makakapatay ng sinuman. Masyado kang selfish. Kung may sasabihin ka, sabihin mo sa akin. Huwag saktan ang inosente, lalo na ang mga bata. Fixu, nasa tamang panahon ka lang. Narinig ko na wala kang pakialam sa buhay ng iyong sariling anak na babae para kay Shen Yu. Totoo ba yan? Boss, in time, may isa wako. Pero iisa lang ang anak ko, walang anak na babae. 6-1 Yuan ay Qin Liang Yu at anak na babae ni Xu Zirui na walang kaugnayan sa akin. Ano ang nangyayari dito? 5 taon na kayong tinatawag ni Xuan Yuan na tatay. Kailangan ko lang ng blood type match ng anak ko. Bakit hindi ka pumayag? Sigurado ka bang may leukemia ang Xuan Yuan? Matagal na siyang inabuso ng iyong ina, malnourished. Impossible! Sinabi sa akin ng doktor na ang Xuan Yuan ay may leukemia. Ang doktor na iyon ay si Xu Zirui. Ito ang kanyang huling hakbang. Ginagamit ka upang patayin ang aking anak at alisan ng tubig ang iyong huling halaga. Paano nangyari iyon? Paano kaya siya naging malupit sa akin? Hindi ka naman kasing lupit niya. Inabuso mo ang sarili mong anak. Hindi ka karapat-dapat na maging isang ina. Shen Yuan, ano sa palagay mo? Ikaw lang ang kapalit tulad ko. May isa pa akong announcement. Si Shen Yu ang nanay ng anak ko. Siya rin ang aking nag-iisang tunay na pag-ibig at asawa. 5 taon na kaming kasal, haha. Ano ang tunay na pag-ibig? Hindi ba naghiwalay kayo 5 taon na ang nakakaraan? Shen Yu at ako ay hindi kailanman diborsyado. Hindi siya kailanman naging kapalit. Original. Kaya ang taong iyon ay siya. Nag-sign kami ng isang kasunduan sa diborsyo 5 taon na ang nakakaraan. Hindi ka pumirma sa isang kasunduan sa diborsyo, ngunit isang dokumento sa paglilipat ng ari-arian. 5 taon na ang nakalilipas, tinitingnan ni Xu Zirui ang aking mga ari-arian. Inilipat ko sa iyo ang lahat ng aking mga ari-arian, kabilang ang 51% ng pagbabahagi ng Chen Yuan Group. Ngayon ang buong Chen Yuan Group ay kabilang sa iyo, Xu Zhaoseng. Hindi ka nagbibiro. Walang joke. Kung hindi ka naniniwala sa akin, ipapakita ko sa iyo kapag nakarating kami sa bahay. Hindi si Mr. Snow. Miss Shen. Hindi ko inaasahan na ang dokumento na nagpadama sa akin na ang aking puso ay patay at nagpasya na umalis ay talagang isang kasunduan sa paglilipat ng ari-arian. Pasensya na, dapat ay naging tapat ako sa iyo tungkol sa aking mga plano noon. Ngunit ako ay masyadong mayabang, iniisip na wala ka sa aking puso. Hayaan Jingsu draft ng isang bagong isa. Kukunin ko na ibalik ang iyong ari-arian sa iyo. Hindi kailangan. Kami ay mag-asawa, ang aking kayamanan, pag-ibig at maging ang mga tao ay sa iyo. Ano ang ibig sabihin ng Qin Liang Yu mas maaga tungkol sa isang bubble body? Sino ba talaga ako sa katawan double 4? Hindi mo talaga maalala. Kapag ikaw ay nasa iyong 3 taon ng high school, na-save mo ang isang tao at dinala siya sa ospital. Ikaw iyon. Pero pagising ko, umalis ka na. Si Qin Liang Yu ay nagkunwari na aking tagapagligtas sa loob ng higit sa 1 dekada.
Sa katunayan, lagi kong alam na ikaw ang nagligtas sa akin. Kahit na iminungkahi sa pamilyang Shen, ngunit tumakas ka mula sa bahay at ayaw mo akong pakasalan. Hintayin mo, ang fiance na iyon noon ay ikaw din. Ngunit hindi ba siya ay isang tao sa kanyang ika-50? Shen Yao nilim lang ako. Ginawa niya kaming miss out sa maraming taon na magkasama. It's okay. Maraming taon na tayong naghihintay sa atin. Matagal na kitang hinahanap. Hindi na kita iiwan sa buhay na ito. Huwag pumunta sa Amerika. CJ, Ano ang mali kay Xuigsuan? Ang baliw na babaeng si Kim Rongyu. Ang batang ito ay nasusunog. Dapat siyang magkaroon ng lagnat. Dalhin siya agad sa ospital. Okay naman ang bata. Nabayaran na ng asawa mo ang mga bayarin. Umupo ka dito at magpahinga sandali. sino? Kim Liang-yu, inabuso mo na ang paaralan. Ngayon gusto mo siyang iwanan. Tao ka pa ba? Sinira ako ni Suzerui ng husto. Bakit mo palalakihin ang kanyang anak na babae? Siya rin ang iyong biological daughter. Wala akong anak na babae. Gustong-gusto mo ang pagiging isang mabuting tao, kaya alagaan ang pasani na ito. Kinmaya Oyo, ang bagyo na babaeng ito. Walang malamig na hangin. Adapting suyuksuan at pagpapadala sa kanya sa paaralan na maiksing. Talagang hindi. Sinabi ng doktor na si Xuan Yuan ay nakaranas ng labis na pang-abuso at nagpapakita ng autistic tendencies. Si Kim Rongyu ay nawawala, kaya pansamantala lang natin siyang maampun. Gayon din, hayaan siyang bumubulang oras sa singsing. Makakatulong ito sa kanyang pagaling. Ngunit ang kanyang ama ay isang mamamatay tao at ang kanyang ina ay isang madwoman. Ito ay pansamantala lamang, ipapadala siya sa bahay ng aking mga magulang mamaya. Suzerui mula Shaoxing tumakas sa panahon ng proseso ng Mobile Corp. Natagpuan ng pulisya ang mga pahiwatig na nagmumungkahi na maaaring hinahanap niya ang kanyang anak na babae. Paano ang tungkol sa singsing at suiksuan na magkasama? Kamusta? Su Xiaoxing, ang iyong anak at Suan Yuan ay pareho sa aking mga kamay. Kung nais mong mabuhay ang iyong anak, maghanda ng 1-0, 000, 000 at isang kotse sa loob ng 2 oras. Park sa Hangzhou Park East District. Walang pulis na tumatawag kung hindi, sasamahan ko ang iyong anak sa kamatayan. Huwag mo siyang hawakan, gagawin ko ang sinabi mo. Sinabi ko na huwag tanggapin si Ruan Suyuksuan. Star ang aking bituin. Huwag kang mag-alala, ibabalik ko ng ligtas ang Star. Sasamahan kita sa eksena. Suzerui, nandito lang ako. Hintayin mo ako sa labas, babalik ako. Natatakot ako na ang sniper ay hindi nasisiyahan. Magiging maayos ang bituin. Sige, dapat mag-ingat ka rin. JJ. Ako. Hello. Lumabas ka. Dinala ko lahat ng gusto mo. Suzerui, palayain mo ang anak ko. Ano ang rush? Kapag nakarating ako sa isang ligtas na lugar, natural na ilalabas ko ang 2 pasani na ito. Tumawag ka ng pulis. Ayaw mong mabuhay ang anak mo. Napapaligiran ka. Pakawalan mo ang aking anak at maaari akong makiusap para sa iyo na bawasan ang pangusap. Si. Kung hindi ako makakatakas ngayon, isasama ko ang anak mo para mamatay. Huwag tumigil! Sabihin mo sa anak mo na bumalik ka sa akin. Ikaw ba ay? Ikaw! Ako ito, Suzerui. Sinira mo ang buhay ko. Hindi ko hahayaan na patayin mo ulit ang aking anak na si Xiao. Narinig ko ang putok ng baril. Kim Liang-yu, ano ang ginagawa mo? Ikaw, Suzerui, ay dapat masunog sa impyerno. Sapat na! Tumigil na siya sa paghinga, Shen Yu. Ngayon, iniligtas ko ang anak mo. Bilang kabayaran, dapat mong pakitunguhan ng may kabaitan ang aking anak. Kalimutan ang lahat ng mga bagyo na nakaharap mo ng magkasama. Ang galing mo talaga! Gising na, Mama! Magiliw, kumusta naman ang 3 araw ng susunod na buwan? Ngunit kailangan kong tanungin muna ang aking ama. Sa wakas ay tumawa siya. Hindi mahalaga ang kanyang hindi pagsang-ayon. Nag-asawa kami 5 taon na ang nakakaraan. Hawakan natin ang kasal sa katapusan ng buwan. Tamang-tama ito bago ang bagong taon. Paano ito tunog? Masyado bang nagmamadali ang katapusan ng buwan? Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat. Hindi na kailangang mag-alala. Kamusta, Miss Shen? Nasaan si Ikeksuan? Hahanapin ko siya agad. Ha? Xuan Yuan! Xuan Yuan!
Tuan Yuan, bakit hindi ka umuwi pagkatapos ng klase? Malapit ka nang tumalon pababa. Sueng, binabalaan ko kayo, huwag na muling magkaroon ng gayong mga kaisipan. Mula ngayon, ako ang iyong ina, si Xu Xiaoxing ang iyong ama. Narinig mo ba ako? Alam kong hindi iyon ang intensyon mo. Tuan Yuan, tuturuan kita na maging mabuting bata. Mabuhay tayo ng maayos, okay? Hindi. Yue, ang ganda mo ngayon. Ikaw ang pinakamagandang babae. Mom ay maganda. Siyempre, Mom ay ang pinakamaganda. Ang liwanag ng araw ay pumupuno sa berdeng umagang ito. Para sa kaluluwa ng Yueyu, tulad ng Yamsheng Tai, gagawin kitang masaya. Mas masaya araw-araw. Miss Shen Yu, nais mo ba ang taong ito na maging iyong asawa upang pumasok sa kasal sa kanya, mapagmahal at pag-aalaga sa kanya anuman ang sakit o kalusugan, kahirapan o kayamanan? Igalang siya, tanggapin siya, manatiling tapat sa kanya magpakailanman hanggang sa katapusan ng buhay. Hello. Xu Xiaoxing, gusto mo bang maging asawa mo ang babaeng ito? Makipagkasundo sa kanya, mapagmahal at magmamalasakit sa kanya sa pamamagitan ng sakit at kalusugan, kahirapan at kayamanan, paggalang at pagtanggap sa kanya. Manatiling tapat sa kanya magpakailanman hanggang sa katapusan ng buhay. Nais kong pagpalain ang dalawang bagong mag-asawa, nanyayakap sila ng malalim na pagmamahal. Ang pinakatahimik na kagandahan, nakikita ka para sa isang segundo. Ang aking puso ay sa'yo. Ang fluttering air conditioner, nalilimutan mo ang aking mga alalahanin at naaalala ang iyong ngiti araw-araw. Gusto ko lang maging sa tabi mo, napapalibutan ng pinakaromantikong kagandahan.